Hindi ako pinabayaan ng lahat. Nahanap ko ng impormasyon, isang lugar para sa muling pagkakatawang tao. Sa bahay yan. Buksan ang pinto, buksan. Master, nakidnap ako. Nilason nila ako. Tulungan mo ako. Doon, huwag hayaang makatakas ang babaeng iyon. Huwag hayaang makatakas ang babaeng iyon. Dali, darating na sila. Naalala ko noong una ay sinusubukan ko lang magligtas ng isang tao. Ikaw hinipo mo ako kagabi. Baliw ka ba? Kagabi, ikaw ang baliw. Sige. Hinamot mo ang braso ko hanggang sa dumugo. Ako nalason ako. Ako. Oo, nalason ka. Sinabi mo kung hindi ko gagawin, mamamatay ka. Papayag ba akong mamatay ka? Ako. Napakasama ng pakiramdam ko. Mamamatay na ako. Ikaw, tulungan mo ako. Kung hindi mo ako tutulungan, mamamatay talaga ako. Wag. Wag mong gawin ito. Wag mong gawin ito. Ikaw lumabas ka muna. Hayaan mo akong magbihis. Mag-uusap tayo mamaya. Narito ang 3 milyon. Ituring mo na itong bayad sa pagligtas mo sa akin. At bayad sa pagtatago ng sikretong ito. Anong ibig mong sabihin? Wala namang espesyal. Ako, si Jiang Sui, ang tagapagmana ng pamilya Jiang sa lalawigan ng Nan, at ikaw ay isang ordinaryong tagapaghatid lang. Hindi tayo bagay. Walang kinabukasan. Miss Jiang, wala akong balak mang-istorbo sa iyo. Mas mabuti kung hindi. Ang 3 milyong ito, para sa isang ordinaryong tao tulad mo, ay hindi maliit na halaga. Kunin mo. Dahil gusto akong bigyan ni Miss Jiang ng 3 milyon, tatanggapin ko. Nang masunurin. Ihatid mo ako pabalik sa lungsod. Pagkatapos, maghihiwalay na tayo. Sigurado. Isang gabi, naubos ang kalahati ng natitira kong mana. Sa wakas ay nakondense ko ang embryo ng maaga. Sa ganitong paraan, mapapaikli ko ang panahon ng pagbubuntis ng 10 beses. Sa loob ng 1 buwan, makakalabas ako mula sa sinapupunan. Miss Jiang, okay ka ba? Ayos lang ako. Bigla lang akong nasusuka. Nasusuka? Maaaring dahil kahapon noong dinroga ka, hindi pa naaalis ang lason. Paano kung dalhin kita sa ospital? Hindi. Kaya ko naman pumunta mag-isa. Ikaw, mag-isa. Paano kung makasalubong mo ulit ang mga lalaking iyon kagabi? Anong gagawin mo? Hayaan mo akong maghatid sa'yo. Binabati kita. Para saan? Magiging ina ka na. Ano? Ano ang sinabi mo? Buntis ka? Imposible yan. Paano naman ako mabubuntis? Doktor, sigurado ka bang hindi ka nagkakamali? Miss, dekada na akong doktor. Hindi ako pwedeng magkamali. Talagang buntis ka. At mahigit 1 buwan ka na. 1 buwan? Imposible. Siguradong may pagkakamali. Gusto kong ipacheck ulit. Paano nangyari ito? Paano naman ako mabubuntis? Miss Jiang. Posible kaya na noong 1 buwan, aksidente ka. Talagang imposible. Maliban sa'yo, walang ibang humawak sa akin. At nagkaroon pa ako ng dugo kagabi. Hindi mo ba naaalala? Pero ang batang ito ay mahigit 1 buwan na. Kalimutan mo na. Una, tulungan mo akong bumili ng pampalaglag. Gusto kong tanggalin ang bata. Bibilhan kita. Ang pagbili ng pampalaglag ay nangangailangan ng totoong pangalan. Ako ang panganay na anak ng pamilya Jiang. Kung ako ang bibili at tumagas ang balita, magiging malaking balita iyon. Kung tutulungan mo ako dito, babayaran kita. Sige, sabi mo yan.
Kahit hindi ko alam kung paano ka nakapasok sa tiyan ni Mommy, hindi ka kayang itago ni Mommy. Mayroon pa si Mommy nakatakdang kasal na ipinagawa ng pamilya. Kaya, paumanhin, mahal. Ano ang ibig sabihin niyan? Gusto mo akong patayin? Sandali! Ano itong asul na tableta? Sinisira nito ang nabuong embryo ko! Nako, seryoso siya! Nakaligtas ako sa 49 araw na pagsubok, nakatakas mula sa pagkubkob ng malalakas na kaaway, at sa wakas ay nakaligtas. Paano ako mabibigo dito? Lumabas siya! Miss Jiang, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Biglang sumakit ang tiyan ko. Nasusuka ako. Ilang tableta lang? Gusto mo akong panaginipin? Ako ang dakilang Demon Lord? Ako ang dakilang Demon Lord? Paano ako sasaktan ng munting tableta? Ang lakas ng loob mo! Bumalik ka! Miss Jiang, ikaw. May problema ba sa binili mong gamot? Bakit hindi ko kayang itago? Imposible iyan. Dito ko binili sa ospital na ito. Sumama ka sa akin sa klinika. Doktor, kaya ngayon. Pwede ko pa bang ipalaglag ang sanggol na ito? Ito ang unang beses na nakakita ako ng kaso na tulad mo. Sumuka ka agad pagkatapos inumin. Maaaring reaksyon ito ng pagtanggi. Isang munting lansihin. Gusto mo akong saktan? Ako ang dakilang Demon Lord? Sa kasalukuyan, operasyon ang tanging opsyon. Miss Jiang, dapat mong abisuhan ang iyong pamilya. Ang operasyon ay may pagputol. Kailangan namin ng miyembro ng pamilya na pumirma. Pagputol? Naubos na ang aking kapangyarihan. Embryo lang ako at gusto mo akong buksan ngayon? Ang aking pagbubuntis, kung malaman ng aking mga magulang, Doktor, kailangan ko bang magpirma ng miyembro ng pamilya? Kailangan bang miyembro ng pamilya? Maaaring lumagda ang kasintahan mo. Pwede rin iyon. Doktor, nagkamali ka ng pagkakaintindi. Hindi ako ang kasintahan niya. Ngayon, ikaw na. Tulungan mo akong pumirma. Miss Jiang, ito. Birhen ako. Doblehin ang bayad. Sige, walang problema. Tapos na! Tapos na! Kung talagang bubuksan nila ako ang aking bagong nabuong embryo, mapapahamak! Ipagsapalaran ko, kahit na malantad ako tatay, iligtas mo ako. Hindi pwedeng pirmahan ang kasunduang iyan. Ano? Anong ingay yan? Anong ingay? Hindi mo narinig? May tumawag sa akin ng tatay. Sinabihan akong iligtas siya. At huwag pumirma sa kasunduan. Ginoong Chen, pumayag na akong doblehin ang sweldo mo. Huwag mong subukan ang swerte mo. Hindi. Talagang narinig ko. Tama na. Pumirma ka at bibigyan kita ng 2 milyon pa. Pagkatapos, mawala ka ng tuluyan. Huwag kang maniwala sa kanya. Kung ililigtas mo ako, kaya kitang bigyan ng kahit ano. Yaman, kapangyarihan ang buong mundo. Maging ang immortalidad sa mga Diyos, matutulungan kitang makamit. Sino? Sino ka? Dati akong isang immortal na makalangit, ngunit sa aking pagsubok, muntik na akong mapawi ng kidlat, napilitang mag-reincarnate sa mundong mortal. Ngayon ako ang anak mo, narito sa kanyang sinapupunan. Nagbibiro ka ba? Ikaw ang nasa tiyan ni Miss Jiang. Oo, ako nga. Kung hindi ka naniniwala, lumapit ka at sipain kita. Anong ginagawa mo? Wala yan. Huwag kang gumalaw. Wow, sinipan niya talaga ako. Lumabas ka. Kita mo, sinabi ko sa'yo, talaga akong anak mo sa buhay na ito. Pero, ako. Kagabi lang ako nakipagtalik kay Miss Jiang. Paano naging ganito kabilis? Ang mortal ay may mortal na panahon. Ang immortal ay may immortal na panahon. Kung magaling ako, maaari akong ipanganak sa loob ng 3 araw. Totoo. Anong normal na bata ang makakapagsalita mula sa sinapupunan? Chen Yuan, itong kontrata, pumipirma ka ba o hindi? Miss Jiang, baka itong bata, hindi natin dapat ipa-abort. Hindi ipa-abort. Anong gagawin ko kung hindi ko ipa-abort? Ako? Kaya kitang pananagutan. Ginang Jiang, nahanap na namin ang binibini. Ano? Nasaan siya? Sa Shengan Hospital sa Binhai. Sa ospital? Anong ginagawa niya doon? May sakit ba si Suyi? Ito ang outpatient report ng binibini. Pakitingnan. Ano? Buntis siya? Mahigit 1 buwan na. Pananagutan mo ako. Tama. Ako. Nagde-deliver ako ngayon ng mga gamit-gamit ang truck. Hindi kalakihan ang kita, pero nasa 10 hanggang 20,000 pa rin kada buwan. Ibibigay ko lahat sa'yo, basta wag mong ipalaglag ang bata. Chen Yuan, Alam ko, mayaman at maimpluwensya ang pamilya Jiang mo. Natatakot ka na ginugusto ko ang pera ng pamilya mo. Kaya kong gawin ito. Pipirma ako ng kasunduan. Wala akong kukunin kahit 1 sentimo mula sa pamilya Jiang. Aalis akong walang dala kahit kailan. Ikaw ang totoo kong tatay.
Ikaw! Hintayin mo lang na maipanganak ako. Sisiguraduhin kong mabubuhay ka sa mga pinakamasasayang araw sa mundo. Chen Yuan, niligtas mo ako, maraming salamat. Pero walang kinabukasan para sa akin. Pirmahan mo na lang ang papeles ngayon. Miss Jiang, ang mga papeles, hindi ko pa sila mapipirmahan. Dahil, ang bata sa tiyan mo, akin iyon. Sayo, Tama. Sabi mo lang, wala kang ibang nakasama kundi ako, kaya akin talaga iyon. teka. Gamitin mo naman ang sentido common mo, okay. Kahapon lang tayo nag-sex. Paano nangyari agad? Miss Jiang, walang imposible sa mundong ito. Dala mo, isang Diyos na nagsasalita sa tiyan mo. Ano pa ba ang imposible? Binata, ang intensyon mo sa babaeng ito ay mabuti naman. Pero dapat respetuhin mo rin ang siyensya. Ang babaeng ito, buntis, na mahigit 1 buwan. Kahapon ka lang, nakipagtalik sa kanya. Hindi maaaring sayo ang batang ito. Doktor, totoo ang sinasabi ko. Sige, totoo ka nga. Nasa tabi lang ang kwarto para sa blood extraction. Magpa-blood test ka at magpa-DNA test. Malalaman mo. Sige. Tutuloy ka talaga? Ito, paano nangyari ito? Sa'yo talaga ang batang ito? Ito. Paano nangyari ito? Tara, sumabay ka sa akin. Tingnan ko kung sino ang may ganang loob. Well, nakita ko na lahat. Sigurado ka bang walang nangyari noong 1 buwan? Wala, talagang wala. Ito. Tama ako, Miss Jiang. Ang dinadala mong bata ay talagang akin. Kahit sa iyo iyan. Dahil sa agwat ng ating katayuan, talagang imposible. Bukod pa, marami akong pasaning dala. Sa hinaharap, nakalaan ako sa arranged marriage. Ang pakasalan ako ay hindi kaligayahan, ito ay magiging sakuna. Miss Jiang, paano mo alam na hindi natin ito gagawin? Subukan. Paano mo gustong subukan? Tatay, nanay, ano ang ginagawa ninyo rito? Ikaw, ang magulang mo. Sui, talaga namang pinalaki ka naming spoiled. Noong nawala ka, akala namin may nangyari sa iyong masama. Hindi inaasahan na dito ka pala palihim, nakikipagligaw. Tatay, nanay, hindi ganyan iyon. Nawala ako dahil dinukot ako. Siya ang nagligtas sa akin kahapon. Nagligtas sa iyo? Malinaw naming narinig na sinabi niyang gusto kang pakasalan. Ako. Sino ka ba talaga? Alam mo bang si Suyi ay anak ni Jiang Yunshu? Paano mo siya nagawang buntisin ng wala sa kasal? Mga gwardiya, balasin ang mga binti niya. Puta. Anak, nandito na ang tatay niya. Sira na tayo. Huwag kang sumuko. Kapit lang. Naku, galing sila sa pamilya Jiang ng Katimugang Lalawigan. Paano ko sila lalabanan? Tay, teka. Si Chen Yuan talaga ang nagligtas sa akin. Pinagtatanggol mo pa rin siya. Naiintindihan mo ba ang ginagawa mo na makakaapekto sa ating pamilya? Gaano kalaki ang epekto nito? Inayos na ng lolo mo ang kasal mo sa pamilya Zhang. At ikaw pa. Lolo, Tay, Tay, ito na ang pagkakataon natin. Si Lolo ay may malubhang problema. Isinumpa siya. Napakasama nito. Malapit na siyang mamatay. Kung maliligtas mo siya, baka magbago ang mga bagay. Iligtas siya. Paano? Wala akong alam sa medisina. May mahiwagang kapangyarihan pa ako. Halika at pindutin ang tiyan ni Nanay. Ililipat ko ang aking kaalaman sa medisina sa iyo. Si. Miss Jiang, patawarin mo ako. Eto na. Ito ang Dragon Slaying Sword ng ninuno. Guro, ito ang aura ng ating guro. Ito ang boses ng espiritu ng espada. Ang espiritu ng espada ay tumatawag sa kanyang Panginoon.
baka. Panginoon, nako, Dame, ang Dragon Slaying Sword ay lumipad na. Ipadala ang aking utos. Hanapin agad ang Dragon Slaying Sword. Chen Yuan, umalis ka na agad. Binibining Jiang. Kaya kong iligtas ang tatay mo. Ano bang sinasabi mo? Alam mo ba kung ano ang sakit ng asawa ko? Bilis! Tawagan ng doktor. Doktor? Kumusta siya? Ang kondisyon ni Ginoong Jiang ay biglaang likas na atake sa puso na komplikado ng matinding thrombosis sa utak. Napakadelikado nito. Malamang hindi namin siya maililigtas dito. Kailangan naming ilipat siya agad sa isang ospital na may mataas na antas para operahan. Mas maaga, mas mabuti. Ano pa ang hinihintay natin? Ilipat siya ngayon din? Ilipat sa pinakamalapit na ospital na may mataas na antas. Aabutin ng kahit 1 oras. Kung maghihintay ng ganoon katagal, wala nang pag-asa si Ginoong Jiang. Manahimik ka. Simula kailan ka nakakapagsalita dito? Ma, kumalma ka. Chen Yuan, umalis ka na, Paki. Nakikiusap ako sa iyo. Sui, ang sanggol sa tiyan mo ay akin. Anong gagawin mo kung umalis ako? Isang tagapaghatid ka lang. Ano bang kaya mong gawin? Oo, tagapaghatid ako. Pero hindi ibig sabihin na hindi ko maililigtas ang tatay mo. Chen Yuan, huwag kang gumawa ng gulo, okay? Hindi ako gumagawa ng gulo. Ikaw, Tita, hayaan mo akong subukan, okay? Talagang mapapagaling ko si Tito Jiang. Bakit kita dapat pagkatiwalaan? Kung hindi ko mapagaling si Tito Jiang, ibibigay ko ang buhay ko kapalit ng sa kanya. Sino ba ang tingin mo sa sarili mo? Anong karapatan mong ipangako ang buhay mo para kay Tito Jiang? Jiang Kun, anong ginagawa mo dito? Yung matandang may balbas kambing sa likod niya ay kahina-hinala. Ang sakit ng lolo ko ay sanhi niya. Ano? Wala kang lugar dito. Sui, nandito ako para iligtas ang tatay mo. Ito si Dr. Lee, mula sa lambak ng Diyos ng Gamot. Hanggat siya ang kikilos, talagang mapapagaling niya ang sakit ni Ginoong Jiang. Lambak ng Diyos ng gamot? Mula sa lambak ng Diyos ng gamot? Ligtas na siya. Ang asawa ko ay ligtas na. Dr. Lee, pakiusap. Iligtas mo ang asawa ko. Hanggat kaya mong iligtas ang asawa ko, ang pamilya Jiang ay handang magbayad ng 100 milyon. Mrs. Jiang, ang pera ay wala lang. Pumunta ako rito ngayon dahil inanyayahan ako ni Young Master Jiang. Hindi naman na kung babayaran mo ako, gagalaw ako. Young Master Jiang, ang pamilya naming Jiang at ang pamilya mong Jiang ay matagal nang magkasosyo. Paano kung hilingin mo kay Dr. Lee na pumagitna at iligtas ang tiyo Jiang mo? Mrs. Shen, tama ka. Ang dalawa nating pamilya ay matagal nang magkasosyo at magkasama kaming lumaki ni Sui. Sa nararapat, dapat kong hayaang si Dr. Lee gamutin si Tio Jiang. Ngunit, kakarinig ko lang na buntis si Sui. Jiang Kun, anong ibig mong sabihin? Anong ibig ko sabihin? Ikaw na umintindi. Ang matandang patriarka ng pamilya Jiang mo ay pumayag na ipakasal ka sa akin. Pero lihim kang nakipagrelasyon sa iba at nagbuntis. Nangako nga sa iyo ang lolo ko, pero hindi ako pumayag. Sige, hindi ka pumapayag sa akin, kaya ngayon, hindi ko hahayaang iligtas ni Dr. Lee ang tatay mo. Ang sumpa ng lason sa lolo ko ay eksaktong inilagay ni Dr. Lee. Lahat ito ay plano nila. Isang pagtatakda. Napakasama. Oo, masama talaga. Wag. Young Master Jiang. Ang Sui ko ay hindi alam kung ano ang mabuti para sa kanya. Humihingi ako ng paumanhin sa iyo. Pakiusapan mo si Dr. Lee na kumilos at iligtas ang aking Yunshu. Tia Shen, huwag kang luhod. Hindi ko ito matatanggap.
Mahal, dati, nang hilingin ko sa inyo na ipakasal si Suyi sa akin, tumanggi kayong dalawa. Kahit na sinuhulan ko ang matandang patriarka ng pamilya Jiang para pumayag, tumanggi pa rin kayo. Ngayon kayo naman ang magmamakaawa sa akin. Nanay, tumayo ka. Lumabas ka rito. Ikaw na napakaganda. Ang tatay mo ay ganito lahat dahil sa iyo. Young Master Jiang, ano sa palagay mo? Paano namin maililigtas ang Tiyo Jiang mo? Hanggat papayagan mo si Dr. Lee na kumilos. Papayag ako sa kahit ano. Tia Shen, alam mo, laging humahanga ako kay Suyi. Pangako sa'yo. Hindi yan maipapangako ni tita. Lahat ng ito ay kanila. Tumahimik ka. Wala kang karapatan dito. Yang Suyi, halika rito. Tita, hindi pa ako tapos magsalita. Ganyan ako dati, pero ngayon, siya ay talagang buntis. Hindi na siya karapat-dapat na maging asawa ko. Asawa ni Jiang Kun. Gayunpaman, kung ipapa-abort mo ang bata at maging alila ko, baka pag-isipan ko pa. Anong sinabi mo? Gusto mo akong maging alila mo? Tama, maging alila ko. Wow! Kaya mo pa ba ito? Kasi hindi ko na kaya. Ginagawa ang nanay ko maging alila niya at ako'y ipapalaglag. Huwag ka munang makipagtalo. Nag-iisip ako ng paraan. Tatay, ano pa bang iisipin? Labanan mo na lang siya. Ako ay isang banal na makapangyarihan. Isang banal na makapangyarihan na hindi kayang wasakin ng langit. Kapag ako'y isinilang mula sa sinapupunan, kahit bumagsak ang langit, kaya ko itong hawakan para sa'yo. Oo, ang anak ko ay isang banal na makapangyarihan. Nakakapagsalita siya sa sinapupunan. Ano pa ang kinakatakutan ko? Gawin na natin ito. Jiang Suyi, ang kalagayan ng iyong ama ay hindi na magtatagal. Gagawin mo o hindi? Sumagot ka agad. Ang pasensya ko ay may hangganan. 3. Kung hindi ka pumayag, ang buhay o kamatayan ni Tiyo Jiang ay nasa iyong mga kamay. Ang aking biyenan kaya ko siyang iligtas ng mag-isa. Hindi kita kailangan. Gwapo, sobrang gwapo. Ganyan dapat. Paano nila nagawang pilitin ng nanay ko na ipa-abort ako? Kapag ipinanganak na ako, sisirain ko ang buong angkan niya. Ikaw? Paano mo nagawang saktan ako? Ano naman kung sinaktan kita? Ikaw ang lumason sa biyenan ko. Ikaw ang nagkukunwaring mabait. Gusto mong ipa-abort ni Sui ang bata. At gusto mo siyang pakasalan. Bilang pangalawang asawa, hindi na kita hinahabol, maging masaya ka na. Patayin ako? Chen Yuan. Tigilan mo na ang paggawa ng gulo dito, okay? Siya si Zhang Kun ng pamilyang Zhang sa South Province. Ang nag-iisang anak ng gobernador ng South Province. Kahit ang matandang patriarka ng pamilyang Jiang ay kailangang maging magalang kapag nakikipagkita sa kanya. Ikaw, paano mo nagawang? Wala akong pakialam kung kaninong anak siya o kung siya ay anak ng gobernador. Ang alam ko lang, hindi siya mabuting tao. Ang mga nanakit sa tatay mo ay sila. Kalokohan. Walang katotohanan. Tama na. Sino ka ba talaga? Ang aming pamilya ay walang sama ng loob sa iyo. Bakit mo ginagawa ito sa aming pamilya? Tia Jiang, hindi ko ginawa. Ako. May tao ba? Hulihin ninyo siya. Tia Jiang, kaya ko talagang iligtas si Tio Jiang. Master Zhang, si Suyi ay buntis dahil hindi ko siya napaayos. Humihingi ako ng paumanhin sa iyo. Basta handa kang iligtas ang asawa ko. Ang aming pamilya ay sasang-ayon sa kasal na ito ngayon din. Nasabi ko na, siya ay pwedeng maging katulong ko na lang. Ikaw, Hindi pumapayag, ha? Sige. E di hintayin mong kunin ang bangkay ng tatay mo. Teka, gagawin ko. Zhang Kun, magiging katulong mo ako. Ngayon, iligtas mo ang tatay ko. Miss Jiang, sige. Dahil pumayag ka, bibigyan ko ang tatay mo ng pagkakataong mabuhay. Dr. Lee, Jiang Suyi o Jiang Suyi. Ngayon tingnan mo ang sarili mo. Hintay ka lang. Tingnan mo kung paano kita gagalawin. Pumangon. Nako, ang resistensya ng lolo ko ay mahina na. Nilalason nila ang lolo ko ng ganito.
Na-overestimate ang resistensya ng lolo ko. Ngayon, lumalabas na ang lason. Hindi na siya maililigtas. Tatay, Hindi maganda. Dr. Lee, ano ang nangyayari? Bakit hindi pa gumagaling ang asawa ko? Umuubo pa siya ng itim na dugo. Dapat ay naglalabas ito ng mga lason, normal na reaksyon. Mabilis siyang gagaling. Wala siyang gagaling. Bilisan mo at gawin mo ang isang bagay. Kung hindi, mamamatay ang lolo ko. Tita, tigilan mo na siyang papagamot. Pakawalan mo ako. Tito Jiang, kung patuloy siyang gagamot, talaga siyang malalagot. Walang hiya kang bata ka. Tumahimik ka. Dekada na akong nagpa-practice ng medisina. Hindi ako nabigo. Ang sakit ni Patriarch Jiang, tiyak na kaya kong gamutin. Hindi maganda. Ang vital signs ni Mr. Jiang ay mabilis na bumababa. Paano nangyari ito? Binatang Zhang, ano ang nangyayari? Ako? Dr. Lee? Ako, hindi iyon dapat. Hayaan mo akong subukan muli. Huwag mo nang subukan, puta. Si Tito Jiang ay mahina, at nilason mo siya ng sumpa. Ang kanyang katawan ay nasa bingit ng pagbagsak. Gusto mo ba talagang panoorin na mapatay si Tito Jiang sa kanyang paggamot? Bilisan mo, papakawalan mo ako. Ikaw? Shen Yuan, kaya mo ba talagang iligtas ang tatay ko? Oo, tiyak. Mabuti. Basta iligtas mo ang tatay ko, papayag ako sa dati mong kahilingan. Pakasalan ka, at magkakaroon tayo ng anak. Pakawalan mo siya. Pahiramin mo ako ng iyong pilak na karayom. Ito ay acupressure na may key. Isang teknik na tanging mga banal na doktor ang nakakaalam. Ang siyam na karayom ng muling pagkabuhay. Si. Lee. Dr. Lee. Kunin mo siya. Matanda, isinumpa mo ang aking lolo. Ngayon nag-backfire, karapat dapat sa'yo. Matanda. Tatay, Paano? Paano nangyari ito? Dr. Lee. Master, patawarin mo ako. Hinihiling ko, patawarin mo ang buhay ko. Hindi ako dapat nakinig sa kasinungalingan ni Zhang Kun upang sumpain si Mr. Jiang. Mali ako. Alam kong mali ako. Ikaw. Ako ang anak ng gobernador ng Southern Province, ang panganay na anak ng pamilyang Zhang. Alam mo ba ang mga kahihinatnan ng maling akusasyon sa akin? Mayroon akong patunay. Master, sa aking telepono, may mga chat record sa pagitan ko at ni Zhang Kun. Ang buong proseso. Ipapakita ko sa iyo. totoo talaga. Dalhin mo siya. Ginoong Zhang, ang sama ng puso mo. Hindi mo makuha ang babae, kaya pinuntahan mo ang tatay niya. Tama, napakasama. Kapag ipinanganak ako, tuturuan ko siya ng leksyon. Itong si Zhang Xiao. Ako. Jiang Kun, hindi ko akalain na ikaw ay ganito. Sinabi kong hindi ako papakasal sa iyo, at sinaktan mo ang tatay ko. Binata ng pamilyang Zhang, kailangan ko ng paliwanag. Paliwanag? Anong paliwanag ang gusto mo? Matanda, dahil alam mo na, lilinawin ko. Nagustuhan ko ang iyong anak na babae. Ang matandang amo ng pamilyang Jiang ay pumayag. Kaya dapat siya ay akin. Hindi mo maaring magpasya kung sino ang pakakasalan ng anak ko. Kailangan niyang gusto ito. Kung hindi niya gusto, kahit bumagsak ang langit, walang silbi. Tay, Ikaw, at hindi ko hahayaang ang anak kong babae pakasalan ng isang taong kasing sama mo. Tama. Ang anak ko ay hindi magpapakasal sa isang taong kasing baluktot mo. Ikaw. Sige. Napakagaling. Kung ganoon, wag mo akong sisihin. Hoy, Tito Wu. Magsama ka ng ilang tao sa Shengan Hospital ngayon. At tanungin mo ang matandang iyon mula sa pamilyang Jiang kung ano talaga ang ibig niyang sabihin. Bakit ang kanyang mahal na apo buntis bago ikasal? Sinadya ba niyang ipahiya ang pamilyang Zhang? Ano? Ang pamilyang Jiang ay naglakas loob na gawin ito? Ginoo, mapanatag ka? Gagawin ko ang pamilyang Jiang na magbigay ng pananagutan. Jiang Minghao, ang pamilya mong Jiang ay naghahanap ng gulo? Sino ang tinawag mo? Sino ba? Siyempre, Wu Qishan. Wu Qishan? sino si Wukishan? Ang alalay ng pamilyang Zhang sa Haicheng, isang dalubhasa sa panloob na enerhiya sa Urok. Rurok na panloob na enerhiya. Takot ka na ngayon, di ba? Halika rito. Ngayon, ipaluhod mo ang lalaking ito. Yumuko at humingi ka ng tawad sa akin. Pagkatapos, papuntahin si Jiang Suyi na magpalaglag ng bata. At pakasalan mo ako bilang babae. Baka maging mapagbigay ako at patawarin ka. Kung hindi, bawat isa sa inyo ay hindi makakaalis dito ngayon.
Peak lang ng inner strength kahit na hindi ka rapat-dapat sa aking sapatos, hindi ka. At naglakas loob ka pang magyabang. Huwag kang matakot. May natitira pa akong espiritual na kapangyarihan. Kung siya ay maglakas loob na pumunta, ililipat ko ang aking kapangyarihan sa iyo at sisirain natin siya. Ngunit pagkatapos noon, dapat mong ipakain sa aking nanay ang mas maraming maasim na pagkain at uminom ng mas maraming sabaw ng manok. Mas mainam na matandang hensabaw ng manok na nilaga ng mga damo. Ano? Maasim na pagkain? Sabaw ng manok? Oo, para mapunan ang aking enerhiya. Sige, ayos. Walang problema. Yunshu, ano ang gagawin natin? Makapangyarihan ang pamilya Zhang. Tutulungan ba tayo ng matandang amo? Si Suyi ay apo rin niya. Ipapaliwanag ko ito ng malinaw sa kanya. Maiintindihan niya. Naiintindihan? Iyon ang matandang amo. Hoy, tatay? Huwag mo akong tawaging tatay. Wala akong anak na mapaghimagsik na tulad mo. Alam mo ba kung ano ang ginawa ng iyong anak na babae? Buntis siya ng lihim. Tatay, hayaan mo akong magpaliwanag. Magpaliwanag? Ano pa bang dapat ipaliwanag? Ang pamilya Jiang ay nagmumura na sa aking mukha. Ang iyong buong pamilya ay talagang ibinagsak ang mukha ng aming pamilya Jiang ng lubusan. Ikaw, ngayon din. Agad, alisin ang bata sa tiyan ng iyong anak na babae. Palaglag ito. Pagkatapos, lumuhod at humingi ng tawad kay Binatang Zhang. Hingin mo ang kanyang kapatawaran. Kung hindi, wala akong pakialam sa buhay o kamatayan ng iyong buong pamilya. Tatay, ako. Mukhang ngayon, hindi lang ang lalaking iyon ay luluhod at hihingi ng tawad sa akin, kundi ikaw ay kailangan ding gawin iyon. Walang utang na loob na anak. Walang utang na loob na anak. Galit na galit ako. Tatay, si Kuya at ang kanyang pamilya ay sobra na ang ginagawa. Nagkaanak na pala sila bago kasal. Napagkasunduan mo na sa pamilya Zhang na ipakakasal si Jiang Suyi. Inilalagay kanila sa anong posisyon? Tama, Lolo. Ate Suyi, sobra naman siyang pabaya. Paano siya nakagawa ng ganito? Binabaliwala ang interes ng pamilya. Jiang Suyi, Jiang Suyi. Kung alam ko lang na wala kang utak, bakit pa ako nag-abala na ipakidnap ka? Huwag na nating pag-usapan ito ngayon. Ang dapat unahin ay kung paano patahimikin ang galit ng pamilya Zhang. Ang pamilya Zhang ay nasa tuktok na ngayon. Ang pinuno ng pamilya Zhang ay nakuha na ang pabor ng templo. Walang hanggan ang kanyang kinabukasan. Talagang hindi natin dapat makipag-away sa pamilya Zhang. Kaya, ang tatay mo, naintindihan? Tumigil ka sa pagpapaliban. Bilisan mo, lumapit at lumuhod. Baka kung maging masaya ako, pakakawalan ko ang pamilya mo. Kung hindi, Jiang-kun, ang tatay ko ay matanda na. Hindi mo siya masasaktan. Ngayon gusto mo siyang lumuhod sa iyo. Jiang Suyi, sinasabi ko sa iyo, tumutulong ako sa iyo. Kung hindi, pagdating ng Tito Wu ko, hindi lang pagluhod at paghingi ng tawad ang simple lang. Lahat ng miyembro ng pamilya mo walang makakatakas. Alam mo kung anong klaseng tao ang Tito Wu ko. Dapat alam mo rin, mahulog sa kanyang kamay. Kung luluhod ako at hihingi ng tawad sa iyo, patatawarin mo ba ang anak ko? Kaya mo ba? Tatay, hindi ka maaaring lumuhod. Matanda, wala kang karapatang makipagtawaran ngayon. Ikaw, huling pagkakataon. Luhot o hindi. Tito Jiang, kasama ko rito. Hindi mo kailangang lumuhod. Hindi pa nga ako nagsisimulang makipag-usap sa iyo, pero ikaw ang unang nagpakita. Sasabihin ko sa iyo, ngayon may kailangan tayong ayusin. Hintayin mo lang. Pagdating ng Tiyo Wu ko dito, ipaparamdam ko sa iyo na sana patay ka na. Jiang-kun, ang utang sa pananakit ng aking biyenan, hindi ko pa naayos sa iyo, at ikaw ay nagbabanta sa aking biyenan. Alam mo ba ang mga kahihinatnan? Iyong biyenan? Mga kahihinatnan? Bata? Sa tingin ko, talagang hinahanap mo ito. Pagdating ng Tiyo Wu ko dito, ipapagawa ko sa kanya, balatan ka ng buhay. Talaga? Kung ganoon, Ikaw, ano ang gagawin mo? ano ang ginagawa ko? Siyempre, bago dumating ang Tiyo Wu mo, ayusin muna natin ang ating hidwaan. Kakaka! Ang
Ikaw. Patay ka na. Tiyak na. Sumisigaw ka pa. Papasukitin kita. Tatay, huwag gamitin ang iyong kamao. Gamitin ang iyong palad. Yung nagiiwan ng 5 daliri, sampalin mo siya ng malakas. Anong klaseng hamak ang maglakas loob na mapaluhod ang aking lolo sa kanya? Mabuti. Ikaw. Chen Yuan, ikaw. Ano ang ginagawa mo? Tigilan mo na siya. Itigil mo na ngayon. Ito ang nangyayari. Kapag ginulo mo ang aking biyenan, Pero alam mo ba na ito ay magpapalala ng sitwasyon? hindi na ito lalala. Hanggat nandito ako, ang pamilya Zhang hindi makakagawa ng anumang gulo. Ikaw. Ganoon ba? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para magsalita ng ganyang kalokohan? Wu Qishan. Tio Wu. Dumating ka na sa wakas. Binatang Panginoon, sino ang nanakit sa iyo? Siya iyan. Tio Wu. Gusto ko ang lalaking ito na magdusa ng mas malala pa sa kamatayan. Si Ikaw, ngayon, luhod sa ating binatang Panginoon at magpatira pa ng 10,000 beses kapag nakaligtaan ang isang patira pa. At ako'y hihiwain kita ng 1,000 piraso. Anak, nandyan ka ba? Bilisan mo. Ipasa mo sa akin ang iyong kapangyarihan. Bilis. Oh, Huwag kang magpanik. Ipapasa ko na ngayon. Pumunta ka sa tiyan ng nanay ko. ipasa mo na. Bakit hindi dumarating? Ang paglipat ng kapangyarihan ay hindi ordinaryo. Kailangan ng ilang paghahanda. Kailangan pa ng paghahanda. Sa kabilisan mo. Ibinibigay ko ang lahat ng aking makakaya, parang sanggol na sumususo ng gatas. Akala mo ba nagtatago sa likod ng isang babae ay magiging ligtas ka? Jiang Suyi. Nakita mo ba iyon? Ito ang lalaking pinili mo. Sinira niya ang iyong pamilya. Ngayon ang ginagawa niya ay magtago sa likod mo. Ginoong Wu, pwede mo ba akong tulungan? Ako. Bigyan ka ng respeto? Sino ka ba sa tingin mo? Ang iyong anak na babae ay lihim na nagbuntis. Nagdudulot ng kahihiyan sa aking pamilya Zhang. Hindi pa ako nakikipag-usap sa iyo at naglakas loob ka pang humingi sa akin ng respeto? Matanda, sinabi ko sa iyo, ang aking Tio Wu ay may masamang ugali. Tio Wu, una, lumpuhin ang lalaking iyan. Pagkatapos, ibigay mo siya sa akin. Gusto kong hiwain ang laman ng kanyang katawan piraso-piraso at ipakain sa mga aso. Oo, binatang Panginoon. Anong nangyayari? Ang espiritual na enerhiya ng lugar na ito ay mabilis na nauubos. Darating! Humanda ka upang tanggapin ang aking paglipat ng kapangyarihan. Panginoon, ang espada na pumapatay ng dragon ay lumilipad patimog. Batay sa galaw nito, ang huling patutunguhan ng espada dapat ay nasa lalawigan ng Jiang, lalawigan ng Nan, lalawigan ng Guangling, sa loob ng 3 lalawigang ito. Mabuti. Ikalat ang utos. Lahat ng dibisyon ng templo, sumunod sa akin patimog. Tatanggapin natin ang tagapagtatag ng ating templo. Oo. Tio Wu, ano ang nangyayari? Kanina lang, sa sandaling iyon, ang aura mula sa kanya talagang nagparamdam sa akin ng takot. Hindi ko alam. Ngunit ngayon ay isang pagkakataon. Mag-ingat. Ito ay protektibong aura. Huwag kalimutan ang aking sopas ng manok. Ang alon na ito ay umubos ng marami sa akin. Huwag mag-alala. Iwan mo lahat sa akin. Kanina lang, gusto mo akong patayin. Ako, Tio Wu,
ikaw pala ay isang Grand Master. Grandmaster? Grandmaster. Ngayon, gagawin mo pa bang hiwain ako ng 1,000 piraso? Hindi ako mangahas. Hindi ko nakilala ang isang tunay na master. Patawarin mo ako, Senior. Si Yobu, ikaw. Ikaw, Zhang. Ikaw. Ako? Bibilang ako hanggang 3, lumuhod at humingi ng tawad sa aking mga biyenan, lumuhod at magbow ng 100 beses. At ililigtas ko ang iyong walang kwentang buhay, kung hindi. Ako. Gusto mo ba talagang sirain ako ng lubusan? Ang kuwintas na iyon may teleportasyon na pormasyon. Tumatawag siya ng tulong. Sino ang may lakas ng loob na saktan ng batang master ng pamilya Zhang? Senior Tiang Xuan. Senior Tiang Xuan. Siya! Patayin ang kontrabida na ito agad. Paano mo nagawa? Naglakas loob ka bang saktan ng batang master ng pamilya Zhang? Gusto mo bang patayin ang buong angkan mo? Ito ay isa sa 3 mga nakatatandang residente ng pamilya Zhang, Tian, ang Tian Xuan, na dakilang guro. Dakilang guro. Anak, malakas ba siya? Hindi naman. Kung ang kanyang kapangyarihan sa labanan ay 10,000, ikaw ay 30,000. Kaya dudurugin ko siya, di ba? Tama, hindi mo siya kailangang katakutan. Sige lang. May tinatanong ako sa iyo. Gusto mo bang patayin kasama ang iyong buong angkan? Patayin ang buong angkan ko? Matanda ka, hindi ka karapat-dapat. Chen Yuan. Shen Yuan, huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Siya ay isa sa mga 3 nakatatandang residente ng pamilya Zhang at isa ring dakilang guro. Oo, tumigil ka na sa kalokohan. Baliw. Akala mo ba talaga ikaw ay isang dakilang guro at di matalo? Alam mo ba kahit sa mga dakilang guro, may mga pagkakaiba sa lakas? Senior Tian Xuan, 30 taon na ang nakaraan, ay nakapasok na sa antas ng dakilang guro. Ang pumatay sa iyo ay parang kumuha ng candy sa bata. Eksakto. Ang mga dakilang guro ay nagkakaiba rin sa lakas. Napakabata mo, malamang ay kamakailan lang naging dakilang guro. Tiyak na hindi ka katapat ni Senior Tian Xuan. Ganoon ba? Kung gayon, palapitin siya at subukan. Ikaw! Sige. Pakiusap, Senior Tian Xuan, gumawa ng aksyon at patayin ang lalaking ito. Ang mga mangmang ay walang takot. Ipapaalam ko sa iyo ang halaga ng kayabangan. Diyos ko, talagang natalo si Senior Tian Xuan. Natalo? Natalo siya. Talagang natalo niya ang Tiang Xuan Grandmaster. Matanda, yan lang ang kaya mo. At gusto mong lipulin ang buong angkan ko? Paano ka naging napakalakas? Ako ang malakas? O ikaw lang ang mahina? Sige. Ngayong araw, ipapakita ko sa iyo ang tanawin ng impyerno. Malapit na siyang lumaban para sa buhay niya. Gumagamit siya ng ipinagbabawal na teknik. Sunugin ang aking espiritual na katawan. Humiram ng 3,000 anyong dalaw. Ngayon, gaano kalakas sa labanan mayroon siya? 20,000 at mabilis itong tumataas. Papalapit na sa 30,000. Halos mas mataas pa sa akin. Tay, huwag kang mag-alala. Pipisil pa ako ng kaunti. May natitira pa akong mana. Sige, bilisan mo ang pisil. Tay, ito ay malaki ang ginastos ko. Huwag mong kalimutan ang aking sabaw ng manok. Huwag kang mag-alala, tiyak. Sobrang lakas. Talagang malakas. Ito ay ang labanan ng mga Grandmaster? Wu, mananalo ba si Senior Tian Xuan? Mahirap sabihin. Ang aura ni Senior Tian Xuan ay napakalakas. Ngunit si Chen Yuan ay hindi rin mahirap. Sui, kaya bang manalo ni Chen Yuan? Hindi ko alam. Ang lakas pala niya. Kaya't kagabi, Sino ka ba talaga? Ang dalisay na yang energy, hindi kayang linangin ng isang rogue cultivator. Matanda, mahalaga ba kung sino ako? Kung gusto mong lumaban, gawin mo na lang. Tigilan mo na ang pag-aatubili. Hindi mo pinahalagahan ang pagkakataong ibinigay ko sa iyo. Sige, ngayon, lilumpuhin muna kita.
Kahit saang sekta ka galing, ipapakita ko sa iyo na hindi dapat bastusin ang mga nakatatanda. Sky Swallowing Serpent, lumabas ka. Ang walang kapantay na immortal technique ng Carefree Celestial, ang kamay na humuhuli ng dragon na kayang hulihin at patayin ang mga tunay na dragon, ay ginagamit para hulihin ang isang maliit na ahas. Kung malaman niya, magagalit siya. Bahala na. Kahit ang leon ay ginagamit ang buong lakas nito kapag nangangaso ng kuneho. Putol. Ikaw pala. Mamatay, patay. Ano? Zhang, tatawag ka pa ba ng mga tao? Ako. Tama na sa ako. Huling pagkakataon. Luhod. Humingi ka ng tawad sa aking mga biyenan. Kung hindi, Bienan? Bienan? Hindi. Tito Jiang. Tita Jiang. Mali ako. Alam kong mali ako. Patawarin mo ako. wala akong narinig. Ha? Sabi ko, wala akong narinig. Tito Jiang. Tita Jiang. Mali ako. Patawarin mo ako. Shen Yuan, paano kung dito na tayo huminto? Sapat na. Oo, tama na. Dito na lang tayo. Si Jiang Kun ay, pagkatapos ng lahat, ang anak ng gobernador ng lalawigan ng Nan. Sinabi ko bang tumayo ka? Ha? Gusto ng aking mga biyenan na palayain ka. Bakit hindi mo pasalamatan ang aking mga biyenan? Salamat, Tito at Tita. Layas. Biyenan, pasensya na sa pagtatakot ko sa'yo. Grandmaster ka? Bakit hindi mo sinabi kanina? Huwag mo akong ibulgar. Ang pagbaba ko sa mortal na mundo, kung malaman, magdudulot ito ng malaking kaguluhan. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Sige, kung hindi maginhawang sabihin, kalimutan na lang. Iniligtas mo ako sa pagkakataong ito at labis akong nagpapasalamat. Pero, yung pagbubuntis mo sa anak ko, na bagay na iyon, hindi pa tapos. Tatay, Tio Jiang, pananagutan ko si Sui. Pananagutan? Dapat mo munang alamin kung paano makatakas sa pamilya Zhang bago mo pag-usapan iyan. Si Zhang Kun na iyon ay ang nag-iisang anak ng pinuno ng pamilya Zhang at siya ang pinapaboran. Ngayon, siya ay dumanas ng matinding kahihiyan sa iyong mga kamay at pinatay mo ang isa sa mga matandang tagapagtanggol ng pamilya Zhang. Ang pamilya Zhang ay tiyak na hahabol sa iyo. Wala yan. Pamilya Zhang lang. Kahit lahat sila dumating, hindi nila ako sasaktan. Tama! Dapat mong painumin si nanay ng sabaw ng manok agad para maibalik ang kanyang lakas at sa sapat na mahiwagang kapangyarihan, kahit bumagsak ang langit kaya ko itong hawakan. Chen Yuan, napakalakas mo, ngunit pinapayuhan kita na maging mas maingat. Ang mga matatandang tagapagtanggol, tulad ng makalangit na Grandmaster. Ang pamilya Zhang ay may 3 sa kanila. Hindi pa banggitin ang pinuno ay ang gobernador ng lalawigan ng Nan at isang matanda ng templo. Sige, Yunshu. Dali, umuwi na tayo at makita ang matanda. Isang malaking insidente ang nangyari. Kung malaman ng matanda, Kailangan kong ipaalam agad sa aking ama. Shen Yuan, iniwan ko ang numero ko sa'yo. Kung may anumang mangyari, tawagan mo lang ako. Alis ka na. Bakit hindi ka pumunta sa bahay ko? Pumunta sa bahay mo? Oo, tama. Shen Yuan, kahit nadala-dala ko ang anak mo, hindi pa naman talaga tayo magkarelasyon, di ba? Alam ko, nag-aalala lang ako sa kaligtasan mo dyan. At saka, gabi na, hindi pa tayo kumakain. Tara, sumama ka sa akin. Magluluto ako ng masarap para sa'yo. Ito ang bahay mo. Oo, mag-relax ka lang. Bilisan mo at magluto ng sabaw ng manok para sa nanay ko. Gawin mong talagang masustansya ang sabaw ng manok. Alam ko na. Magsisimula na ako ngayon din. Lagyan mo pa ng mga pulang berry na yan. Goji berries ang tawag dito. Sapat na ba yan? Hindi sapat. Dagdagan pa. Ngayon, sapat na ba? Hindi pa rin sapat. Ilagay mo lahat. Ano? Ilagay mo lahat. Oo. At yung dilaw na bagay, lagyan mo rin ng maraming yan. Luya ba ang ibig mong sabihin? Oo. Naku, nagbibiro ka ba?
Kung gagawin ko ito ng ganito, makakain kaya ito ng nanay mo? Huwag kang mag-alala, huwag kang mag-alala, may plano ako. Imposible. Naging ganito. Natatakot akong dalhin ito. Ikaw na lang ang magdala para sa akin. Matutulungan kitang patatagin ang katawan mo. Patatagin ang katawan ko? Anong ibig mong sabihin? Maaari kitang gawing ang pinakamalakas na tao sa mundo. Si. Ihahanda na. Ihahanda na ang sabaw ng manok. Ito ang sabaw ng manok? Eto, kainin mo habang mainit. Hindi. Hindi iyon ang tinatanong ko. Ang tinatanong ko, bakit ang dami mong nilagay na goji berries? Hindi ka ba buntis? Akala ko makakatulong ito para palakasin ka. Palakasin ako? Oh. Uy, hindi. Kahit para palakasin. Hindi naman kailangan ng ganyan karami. Marami ay may benepisyo. Mas malakas ang epekto, di ba? Hindi ko iyan iinumin. Ikaw na lang uminom kung gusto mo. Sinabi ko sa iyo, walang paraan na inumin iyan ng nanay mo. Ay, huwag kang mag-alala, ako na bahala. Anong ginagawa mo? Inu-upgrade ko ang digestive system ni inay. Pinaiinit ko ang kanyang gutom ng 100 beses. Kapag nagutom siya, gugustuhin niyang kumain. Ano? Huwag kang magulo. Gutom. Sobrang gutom. Nakita mo? Sinabi ko sa'yo, tiyak na magugustuhan yan, inay. Sana tama ka. Magtiwala ka sa akin, garantisado. Gutom. Sobrang gutom. Patay na si Senior Tian Xuan. Ano? Anong nangyari? Saan na ngayon ang espadang pumapatay ng dragon? Naguulat po sa punong bulwagan. Ang espadang pumapatay ng dragon. Pagkatapos na sa wakas ay dumako sa lalawigan ng Nan, ay hindi na gumagalaw sa loob ng 3 oras. Naglaho na ba muli ang aura ng patriarka? Mabuti, lahat, magtayo na kayo ng kampo dito at ipatawag ang gobernador ng lalawigan ng Nan upang makipagkita sa akin. Opo. Kumusta? Busog ka na ba? Ako. Bakit ang dami kong nakain? Siguro dahil sa pagbubuntis kaya ka nagugutom. Pero hindi naman ganito kagutom, di ba? Ay naku, ay naku. Kailangan ko pa rin magpapayat. Narinig mo ba yon? Gusto ng nanay mong magpapayat, huwag mong hahayaang mangyari yan sa susunod. Sabihin mo sa nanay ko na mapanatag siya. May lakas na ako ngayon. Hindi lang pagpapayat kahit na panatilihin siyang bata magpakailanman. Hindi tumatanda. Walang problema. Nakita ko na ang katawan ng nanay ko ay may ilang problema pa rin. Mahina ang sikmura at malamig ang katawan, kaunting init sa atay, at kaunting kakulangan sa bato. Aayusin ko silang lahat ng sabay-sabay. May kakayahan ka bang gawin iyon? Ang sarap. Ang ganda ng pakiramdam ng buong katawan ko. Anong nangyayari? Wala naman. Ang katawan niya lang ay inaayos, kaya automatikong nagpapahinga ang utak niya sandali. Magiging maayos siya pagkatapos matulog. Ito ba ang impormasyon na nahanap mo para sa akin? Oo, patriarka. Chen Yuan, 25 taong gulang, isang driver ng track. Hindi kailanman nagsanay ng kultibasyon. Imposible iyan. Grandmaster siya. Isang Grandmaster na pumatay kay Elder Tian Xuan agad. Paano siya walang karanasan sa kultibasyon? Patriarka, ang mga talang ito ay mula sa panloob na arkibo. Hindi sila maaaring magkamali. Isang Grandmaster sa aking nasasakupan at wala akong alam. Nasaktan pa niya ang aking anak. Pinatay si Tian Xuan. Ano ba ang silbi ninyo? Tio Wu, naalala ko sinabi mo dati. Wala siyang pagbabago sa espiritual na enerhiya. Oo, noong una, wala siyang walang espiritual na enerhiya. Sumabog lamang ito mamaya, bigla na lang lumitaw. Sa tingin ko, may mali. Maaaring mayroon siyang nakatagong kayamanan sa kanya? Ipahayag, Gobernador ng lalawigan ng Nan, Zhang Linqiu.
Mag-ulat sa banal na Panginoon sa Weyang Palasyo, sa lalawigan ng Nan. Oh, Jiang Lingqiu, tumatanggap ng kautusan. Tatay, bakit narito ang banal na Panginoon sa lalawigan ng Nan? Maaaring dumating siya partikular na upang italaga ka bilang isang elder? Posible. Tatay, binabati kita sa pagiging isang elder ng banal na templo, ang ikapitong elder ng templo. Binabati kita, Patriarka, sa pagtatalaga bilang elder ng banal na templo. Yun Kian, ihanda ang karwahe. Sumama ka sa akin sa Weyang Palasyo ngayon upang magbigay galang sa banal na Panginoon. Oh, Kuner, ito ang tagapangalaga ng banal na templo ng iyong ama. Sa mga kritikal na sandali, maaari mo itong gisingin upang ipaglaban ka. Gayun din, ipapadala ko sina Elder Tianjian at Tianyuan upang tulungan ka. Pareho silang nasa rurok na antas ng Grandmaster. Mga dalubhasa sa pinakamataas na antas. Ang awayang ito ang unang bagay na dapat gawin ng ating pamilya Zhang pagkatapos ng pag-angat. Dapat mong pangasiwaang ito ng maayos. oo, tatay. Iwan mo sa akin. Chen Yuan, Jiang Suyi, tapos ka na. Senior Tianjian, nasaan si Elder Tianyuan? Nandito siya, pero hindi pa siya handang magpakita. Ah, sige, pumasok na tayo. Ang young master ng pamilya Zhang talagang nilason ako. Ang pagpapakasal kay Suyi sa ganoong lalaki ay magiging sakuna para kay Suyi. Sakuna iyon para sa kanya. Kaya hinayaan mo siyang maging sakuna para sa pamilya Jiang natin. Ganoon ba? Ama, hindi ko iyon sinasadya. Ito lang. Tama na. Sasabihin ko sa iyo, ang gulo na ito ay sanhi ng iyong pamilya. Kung imbestigahan ng pamilya Zhang, ang buong pamilya mo ang mananagot. Guro, narito ang young master ng pamilya Zhang. Ano? Mabilis. Sumama ka sa akin para salubungin ang ating karapat-dapat na pamangkin. Hindi na kailangan. Matandang Jiang. Ang pamilya Jiang mo ay may kapal ng mukha. Buntis bago ikasal. Palihim na nagdadalang tao. At ikaw ang naging dahilan ng pagkamatay ng tagapagbantay na elder ng pamilya Zhang. Ang pamilya Jiang mo, sinusubukan mo bang makipagdigma sa pamilya Zhang namin? Ano? Naging dahilan ng pagkamatay ng tagapagbantay na elder ng pamilya Zhang? Hindi ko ginawa. Young Master Zhang, hindi ko talaga iyon sinasadya. Lahat ito ay dahil sa anak na itong walang galang at sa kanyang anak na babaeng walang galang kumikilos sila mag-isa. Wala itong kinalaman sa amin. Oo. Walang kinalaman sa amin. Tama. Hindi namin problema. Ganoon ba? Yenshu. Luo, Yi, sa loob ng 3 oras, isuko ang iyong anak na babae at ang lalaking pumatay sa aking junior. Isuko sila. Kung hindi, lilipulin ko ang buong pamilya Jiang. Anong problema? Naku, Chen Yuan, anong nangyayari sa tiyan ko? o anak, anong meron sa tiyan ng nanay mo? Hindi ba tayo sumipsip ng enerhiya kahapon? Kaya medyo lumaki ito. Medyo lang. Chen Yuan, sinong kausap mo? O, wala. Sutil ka. Pwede mo bang ibalik ang tiyan ng nanay mo? Hindi pwede. Natural na lumalaki ang katawan, hindi pa babaguhin. Kahit ako ay immortal lord. Anong gagawin natin? Hindi naman pwedeng umikot-ikot ang nanay mo na malaki ang tiyan magpakailanman. Okay lang. Bigyan mo ako ng 3 araw. Lalaki ako ng mas mabilis. Hayaan mo lang akong lumabas agad. Oy. Ma, ikaw. Suyi? Ako ito? Jiang Yueyue. Yang Juejue? Paano mo nakuha ang phone ng nanay ko? Huwag mo nang isipin iyan. Ang kailangan mong malaman ngayon ay, inuutusan ka ni Lolo na agad-agad dalhin mo ang pogi mong lalaki dito at lumuhod at humingi ng tawad kay Master Zhang. Kung mahuli ka ng 1 minuto, sasaluhin mo ang bangkay ng mga magulang mo. Anong sinabi mo? Anong sinabi ko? Tingnan mo mismo. Tatay, nanay, huwag mong galawin ang mga magulang ko. Babalik ako agad. Chen Yuan,
Magbubuk ako ng tiket sa eroplano para sa'yo. Umalis ka agad sa Nan Province. Ano ang problema? May nangyari sa bahay. Inaresto ang mga magulang ko. Ano? Sino ang gumawa niyon? Siguro ang pamilya Zhang ang nagpipilit sa lolo ko. Sige, huwag ka nang magsalita. Bilisan mo, sumakay ka ng eroplano at umalis na sa Nan Province ngayon. May oras pa. Ang taong tumawag kay nanay kanina ay partikular na nagsabi na isama ka pabalik kasama niya. Pero siya pala ay nagsabi sa'yo na umalis. Naririnig mo ako. Lumayas ka sa Nan Province ngayon. Hindi. Hindi ako aalis. Ang taong nasa telepono kanina ay partikular na nagsabi na isama ako pabalik kasama mo. Kung aalis ako, ano ang mangyayari sa'yo? Ikaw, narinig mo lahat? Oo, narinig ko lahat, Miss Jiang. Kahit anong mangyari, pakiusap, payagan mo akong sumama sa'yo. Chen Yuan, hindi ito gagana. Ito ay hindi maliit na bagay. Inaresto pa nila ang mga magulang ko. Kung pupunta ka, tiyak na hindi ka nila patatawarin. Pagkatapos ng lahat, ako ay apo ng lolo ko. Wala silang gagawing malaki sa akin. Hindi pa rin yun okay. Kailangan kong sumama sa'yo. Chen Yuan, bakit ayaw mo makinig? Kung sasama ka sa akin, baka mamatay ka. Hindi, Miss Jiang. Magtiwala ka sa akin. Walang makakasakit sa atin. Tama yan. Sa tulong ko sa'yo, walang makakasakit sa'yo. Ikaw. Sui, kaya ko pang pumatay ng isang Grandmaster. Maniwala ka sa akin. Kahit sino pa iyan, hindi nila ako kayang hawakan. Ako. Sige. Isasama kita pabalik. Pagkatapos, sabay tayong pumunta sa inyo. Tapos na ang oras, Lolo Jiang. Mukhang ang mabuti mong apo ay hindi nagbabalak bumalik. Ako, naabisuhan ko na siya. Dapat siya. Ano? Lolo Jiang, nag-aatubili ka. Hindi. Kung gayon, gawin ang napagkasunduan. Yun Shu, kayo ang may gawa nito. Ang iyong rebelding anak na babae ang may kasalanan. Jiang Yun Tao. Kuya, pasensya na. Nandito na sila. Darating na sila. Ano ang darating? Tigil. Nanay. Suye. Ito. Jiang Suyi, alam mo ba naglalaro ka ng apoy, may dala kang bastardo, at naglakas loob kang manamit ng ganito para hiyain ako? Zhang Kun, huwag kang assuming. Hindi kita hinihiya. Sabihin mo sa kanila na pakawalan ang mga magulang ko. Nag-flatter ba ako? Ang tiyan mo ay maayos kaninang hapon. Makalipas lang ang 10 oras, bigla itong lumaki ng ganito. Hindi ka naman sinadyang pumunta dito para hiyain ako? Kung hindi, ano yun? Tay, ang enerhiya dito ay hindi maganda. May nagtayo ng formation dito at may daga na nagtatago sa dilim. Malaking problema ba? Hindi malaking bagay. Ituturo ko sa iyo ang Supreme Purity Thunder Technique mamaya. Ito ay perpektong panlaban sa formation na ito. Mabuti. Zhang Kun, nag-overthink ka. Lumaki mag-isa ang tiyan ko. Lumaki mag-isa? Iniisip mo ba na 3 taong gulang ako? Bakit hindi mo nalang sabihin na buntis ka kay Neja? Ginoong Jiang, pakiusap, kumalma ka. Umalis ka. Jiang Suyi, dahil gusto mong maglaro ng apoy, wag mo akong sisihin. Anong gagawin mo? Ano? Senior Heavenly Sword, gusto ko silang lahat patay. Ang key ay lumabas. Ang banal na kapangyarihan ay nakapaloob. Hindi ko inaakala na sa Southern Province magkakaroon ng ganyang batang Grandmaster. Ako, Heavenly Sword, nagsimulang mag-cultivate sa edad 7. Pumasok sa inner strength sa 30, ngayon 100 at 20 cycle. Ang aking cultivation ay umabot sa tuktok ng Grandmaster. Sa buhay ng matandang ito, nakapatay ako ng mahigit 1,000 kaaway, ngunit hindi pa nakapatay ng batang Grandmaster. Ikaw, ang magiging una. Espada, halika. Isang 70 taong gulang matandang bagong dakilang guro. Naglakas loob magyabang ng ganyan? Tay, huwag kang mag-alala. Mas malakas siya kaysa sa matandang iyon dati. Pero ang kanyang lakas sa labanan ay mahigit 20,000 lang. Ikaw ay may mahigit 70,000 na. Ang hina naman. Pero may dagdag lakas siya mula sa formasyon. Sa labanan, dapat dumoble ang kanyang lakas. May isang dagaring nagtatago sa mga anino. Marahil sinusubukan kang tambangan. Siya nga pala, ang matandang iyon kanina ay may mapanganib na mahika. Sa tingin mo, mayroon din sila. Sigurado, ang kanilang mga enerhiya ay magkakahawig. Tiyak na galing sila sa iisang sekta. Pero tay, hindi mo kailangang mag-alala. Ituturo ko sa iyo ang pinakamataas na sining ng kulog mamaya. Ito ay perpektong makakalaban sa kanila.
Mabuti. Bata, natakot na natigilan? Chen, natatakot ka ba? Kung natatakot ka, lumuhod ka ngayon at sirain ang iyong mga ugat ng enerhiya. Maaari ka pang magkaroon ng pagkakataong mabuhay. Kung hindi, ngayon ay gagawin kitang manabik sa kamatayan. Chen Yuan. Gagawin mo akong manabik sa kamatayan? Jiang Kun, pinalampas kita kaninang umaga. Sa pagkakataong ito, hindi na kita pakakawalan ulit. Pakakawalan mo ako? Sa pagkakataong ito, ikaw ang magmamakaawa sa akin na pakawalan ka. Mayabang na bata, pinatay mo si Tiang Xuan, pero si Tiang Xuan ay isang baguhang dakilang guro. Ako ay isang tugatog na dakilang guro. Hindi banggitin, nahulog ka na sa ating bitag. Ngayon, mamamatay ka. Ganoon ba? Oh, buksan ang formasyon. Nahuli na ang biktima sa pain. Tatay, ito ay isang bloodstain array. Sino mang mamatay sa loob ng array ay magpapalakas sa kumokontrol ng array. Dumami ang lakas sa labanan. Ang pamilyang Zhang ay tiyak na may masamang balak. Paano sila nagkaroon ng ganoong masamang array? Paano natin sisirain ang aray na ito? Simple. Suntukin mo lang ito gamit ang lightning art. Tatay, maghanda ka. Ito na ang lightning art mo. Punong Hall. Narito ang kasalukuyang listahan ng mga bagong promote na martial artists sa Southern Province. Nandito lahat, pakitingnan ito. Gobernador Zhang, may mahahalaga akong bagay. Maaari ka nang umalis. Umalis? Punong Hall? Pagdating sa Southern Province? Hindi ba para italaga ako bilang ang ikapitong elder? Ano? May iba pa ba? Wala. Punong Hall. Mas mahalaga ang iyong mga bagay. Chen Yuan, mag-ingat ka. Umalis ka. Tambangan. Kawili-wili. Ang kapal ng protective aura. Mukhang may tagong kayamanan siya. Dalawang nakatatanda. Nakuha nyo na? Huwag kang mag-alala. Pagpasok mo sa pormasyong ito, kahit may tagong kayamanan siya, hindi ito makakatulong sa kanya ngayon. Ang laki ng sinasabi mo. Nakadepende sa masamang formasyon. Akala mo malakas ka. Shanking Thunder Technique. Manong, Napag-aralan mo talaga ang Shanking Thunder na technique. Minaliit kita. Para magamit ang Thunder Art sa ganyang antas, tanging ang Heavenly Master Mansion lang. Galing ka sa Heavenly Master Mansion. Kung galing man ako sa Heavenly Master Mansion o hindi para sa dalawang mamamatay na tulad mo, may mahalaga ba? Mamamatay na kami? Ayaw kong gamitin ang galaw na ito. Ngunit ngayon tila wala akong pagpipilian. Bunso. Manong, ikaw? Hihiramin ko ang inyong mga buhay. Pagsipsip ng enerhiya ng buhay ng iba para pataasin ang antas ng master ng formation. Itong dalawang masasamang kultibador. Dapat mamatay. Bata, ngayon, ipapakita ko sa iyo ang kapangyarihan ng aming Blood God Sect. Sunugin ang espiritual kong katawan. Galaw na naman iyan. Ano na ang lakas nila sa labanan? Bandang 30,000, pero mabilis tumataas. Inasahang abot sa 60,000. 60,000, mas mababa pa rin ang 10,000 kaysa sa akin. Pero ang Blood Sacrifice Array lalong lumalakas habang pumapatay. Tatay, gamitin mo ang Shanking Thunder technique na 9 Heavens Divine Thunder at patayin siya sa isang suntok. Si Siyam na langit, mistikong espada. Maging banal kong kidlat. Master ng templo.
lokasyon ng espadang pumapatay ng dragon. Nasubaybayan namin ito. Lumipad ito patungong Haicheng sa lalawigan ng Nan. Si. Ito ay ng paraan ng kataas-taasang dalisay na kidlat, ang banal na kidlat ng siyam na langit. Ang dakilang guro. Natagpuan namin ang lokasyon ng dakilang guro sa aking utos. Isara ang buong lalawigan ng Nan sinuman ang mga has na magbunyag ng lokasyon ng dakilang guro patayin ng walang awa. Opo. Akala ko pumunta sila para italaga ako bilang ikapitong elder. Pero pumunta lang sila para tingnan ang rehistro ng martial artist. Gobernador, biglang bumisita ang master ng templo sa lalawigan ng Nan. Tiyak na may mahalagang bagay. Ano bang pakialam ko kung mahalaga o hindi? Ang aming pangunahing prioridad ngayon ay ang posisyon ng ikapitong elder. Hayaan akong pumasok sa banal na lupain ng templo. Ang lokasyong ito ay Haicheng. Nandiyan si Kuner. Papunta rin doon ang master ng templo. Naku, baka magkita sila? Mabilis, tawagan sina Tianjan at Tianyuan. Kailangan kong malaman kung ano ang nangyayari sa Haicheng. Oo. Kuya, ang enerhiya ng dugo na sinipsip ko ay napigilan. Ako rin hindi lang ang naabsorb na enerhiya ng dugo. Pati ang ritual na array ng dugo at ang koneksyon nito sa akin ay naputol. Ano? Anong uri ng spell ito? Bakit napakalakas nito? Dalawang basura! Ang mamatay sa paraan ng banal na kidlat ng siyam na langit ay isang pribilehiyo para sa kanila. Tatay, bilisan mo at tamaan. Pagkatapos nito, kailangan pa nating iligtas ang aking mga lolo at lola malubha ang kanilang mga sugat. MCA. Banal na kidlat ng siyam na langit lakad. Punso, pagsamahin ng formasyon. Binatang guro. Gobernador, hindi makadaan. Si Heavenly Sword at Elder Tian Yuan. Kasama ang Young Master at lahat ng pumunta. Walang maabot. May nangyari kaya? Hindi naman siguro. Si Heavenly Sword at Tianyuan parehong nasa antas ng Grand Master. Dagdag pa ang Blood Sacrifice Array. Pinakamasama, nandyan pa rin ang Guardian General. Hindi maganda. Ang Guardian General ng Southern Province malapit nang ma-activate. Si Heavenly Sword at Tianyuan, sa tulong ng Blood Sacrifice Array, hindi man lang napigilan ang buong eksena. Bilis! Abisuhan ang Heavenly Secrets Pavilion ng Southern Province. I-activate ang Guardian Sect Teleportation Array. Ipadala agad ako sa Haicheng. Opo. Ito ay ang pag-aari ng gobernador ng Southern Province, ang Guardian General. Talagang ibinigay ng gobernador ang bagay na ito sa amin. Guardian General. Ano ito? Shen Yuan, ito ang Panginoon ng Divine Temple na ipinagkaloob sa mga gobernador ng bawat lalawigan, ang Guardian General. Karaniwan, ito ang nagpoprotekta sa kaligtasan ng isang rehiyon, isang nilalang. Divine Temple. Hindi ba ito ang 36 na alipin na iniwan ko nung umakyat ako? At ngayon sila ay naging mga Guardian General. Ang mga alipin na iniwan mo? Oo, noong umakyat ako, natakot ako na baka may mga kaaway na maghiganti. Kaya kinuha ko ang 36 na alipin na sumunod sa akin. At ginamit ang lihim na sining ng 10 kaharian upang gawin silang Stone Armor Generals. Naghahanap ng immortalidad upang bantayan ng Divine Temple magpakailanman. Hindi ko inaasahan na ngayon sila ay naging mga Guardian General ng iba't ibang rehiyon. Shen Yuan, nagulat ha? Hindi mo inaasahan yon, di ba? Talagang dinala ko ang tagapagbantay na banal na general ng Timog Lalawigan, kasama ko. Ang banal na general na ito ay naipasa sa loob ng libu-libong taon. Napapatay pa nito ang mga banal na mandirigma na mas mataas sa antas ng Grand Master. Ngayon, mamamatay ka.
Nakapatay ito ng mga banal na mandirigma na mas mataas sa Grandmaster. Bata, ano ang lakas ng labanan ng iyong 36 na alipin? Kung sila ay ganap na magising, mayroon silang hindi bababa sa 200,000 lakas ng labanan. Ano? 200,000. Bilis! Binibining Ginoo. I-activate ang banal na general sa ganap na paggising at patayin siya. Sige. Sino ang tumatawag sa akin? Ako ang anak ng gobernador ng Timog Lalawigan. Pagbati, Panginoong Banal na General. Pagbati, Panginoong Banal na General. Ano na naman ang problema? May lumitaw na ibang demonyo sa Timog Lalawigan? Oo, ang taong ito ang demonyo. Nakikiusap kami, Panginoong Banal na General. Napatayin siya kaagad. Tama. Ako ang nakatatandang elder na si Tianjian sa ilalim ng gobernador ng Timog Lalawigan. Nakikiusap kami, Panginoong Banal na General. Napatayin siya kaagad. At ako, sa ilalim ng gobernador ng Timog Lalawigan, ang pangalawang elder, si Tian Yuan, nakikiusap sa iyo, Panginoong Banal na General, napatayin siya kaagad. Taglay mo ang kataas-taasang dalisay na sining ng kulog at ang aura ng walang hangganang banal na sining. Ang pundasyon ay may bakas ng impluensya ng tao ng sinadyang paghubog. May dapat tiyak na nagpadala ng kapangyarihan sa iyo at sinadyang hinubog ang iyong pundasyon. Ganoon ba? May nangyari sa aking anak. Nakita niya ako. Ano ang gagawin ko? Hindi mo ba ako mabibigyan ng mas maraming kapangyarihan? Tatay, hindi na ako makapagpadala. Ang lupang immortal na kaharian, hindi makakamit sa pamamagitan lamang ng pagpapadala. Kailangan din ng pagkilala ng makalangit na dao. Kausapin mo siya. Hindi ba siya dating alipin mo? Tatay, mas masama iyan. Kung magpapadala ako sa kanya ng mensahe, tiyak na makikita ako ng mundo na ito, makalangit na dao, at magdadala ito ng apokaliptikong kidlat na pagsubok at matatapos tayong lahat. Mukhang tama ako. Ngayon ay pinalad kang makatanggap ng pagpapadala ng kapangyarihan ng templo at pinagpala ng templo. Dapat mong gamitin ito ng mabuti at bayaran ang mundo. Bakit ka magsasanay ng masasamang paraan? Nagkakamali ka. Hindi ako nagsanay ng masasamang paraan. Sila ay naninira sa akin. Puro kakalokohan. Divine General. Hindi namin siya na-misunderstand. Pinatay niya ang Timog Probinsya na departamento ng tagapagbantay elder na tagapagtanggol. Tama yan, Divine General. Pinatay ng taong ito ang aming nakababatang kapatid. Ang aking nakababatang kapatid para sa kaligtasan ng Timog Probinsya. Masigasig na nagbantay nito ng mga dekada, ngunit pinatay niya. Totoo ba ito? Ay naku, anak, mas marami sila sa pagtatalo. Hindi ko sila matatalo sa argumento. Paano kung pakinggan sila ng Divine General at atakihin ako? Tatay, huwag kang magpanik. Subukan mong tawagin siya sa kanyang palayaw. Tawagin mo siya sa kanyang palayaw. Ano ang palayaw niya? Madlove. Ano? Shen Yuan, anong ginagawa mo? Pasensya na. Gumagamit ka ng telepathic na komunikasyon. Ay naku, paano mo nalaman? Ay, nasa land immortal level siya. Nagising na siya. Ang kanyang divine sense ay kayang manghula ng mga lihim ng langit. Hindi pa banggitin, tatay? Sobra kang mali kanina. Sige. Ngayon gusto ko lang malaman, totoo bang gumagana ang tawagin siyang Grey Loach? Gumagana. Talagang gumagana. Tatanungin kita ulit. Ayaw mong magsalita, ha? Sige. Teka, Grey Loach, huwag ka munang umatake. Shen Yuan, ikaw. Baliw ka? Talagang baliw? Talaga namang. Naglakas loob kang hindi igalang ang Divine General. Buwisit ka. Talaga namang. Iniinsulto ang Divine General ng ganito. Divine General, itong batang to ay naglakas loob na mang-insulto sa iyo, mangyaring kumilos agad. Hulihin at patayin siya. Anong tawag mo sa akin? Grey Loach. Naghahanap ng kamatayan. Hinihingi niya ito. Divine General, pakiusap. Anong relasyon mo sa Master? Paano mo alam ang pangalan ko? Anak, gumana. Talagang gumana. Hehe, syempre. Ang pangalan na ito ay ibinigay ko noong unang siyang nag-anyong tao. Personal ko siyang binigyan nito. Sa mundong ito, ako lang ang naglalakas loob na tawagin siya ng ganyan. Patuloy mo siyang kausapin. Sabihin mo lang, preaching at the Forgetting Sorrow Valley in 100-Fault Mountain. Maintindihan niya. Si Preaching at the Forgetting Sorrow Valley in 100-Fault Mountain. Pinabati ka ni Grey Mudloach, Guro? Shen Yuan, ito. Anak, ang galing mo talaga dito.
Dalawang pangungusap lang, at siya'y lumuhod at tinawag kang guro. Bundok Baiduan, Lambak Wangyu, dun siya ako unang nagkita. Noon, siya ay isang munting loach pa lang. Tinuruan ko siya ng daan at siya'y nagbago at nagsimula ng kanyang pagsasanay. Sa oras na iyon, binigyan ko siya ng kanyang pangalan. Sinabi mo ang kanyang palayaw at binanggit ang lugar, kaya syempre alam niya kung ano ang ibig sabihin noon. Kaya pala, pero hindi ako ikaw. Napagkamalan niya akong ikaw. Ayos lang, pwedeng sabihin mong alaga mo ako. Pagkatapos, bawat isa'y may sariling tawag. Tatawagin kitang tatay at tawagin mo akong guro. Ikaw na maliit na tampalasan. Hindi mo alam kung sino ang namumuno, ha? Kapag ipinanganak ka, papaluin kita. Hindi, tatay. Pagkapanganak sa akin, upang maiwasan ang atensyon ng langit, kailangan kong itago ang aking alaala hanggang sa ako'y maging 18. Pagkatapos, asa ako sa iyo, tatay. Sige, sabihin mo kung ano ang gagawin ko ngayon. Hindi natin pwedeng hayaang siya'y patuloy na lumuhod, di ba? Ayos lang. Kung gusto niyang lumuhod, hayaan mo siya. Tatay, natural ka lang. Ang aking alipin ay iyong alipin. Pwede mong gawin ang anumang gusto mo. Sige, tumayo ka muna. Salamat, Guro. Guro, paano ang iyong buhay sa itaas na kaharian? Labis kitang na-miss sa mga nakaraang taon. Huwag makialam sa mga gawain ng iyong guro. Asikasuhin mo muna ang kasalukuyang bagay, Zhang. Ngayon, oras ko na para maningil. Kayo, ang tatay ko ay gobernador ng Timog Lalawigan. Hindi lang siya gobernador, kundi itatalaga rin siya bilang ikapito na elder. Huwag kang gagawa ng anumang padalos-dalos. Diyos General, ikaw. Bakit ka Diyos General? Demonyo siya. Ang tapang mo. Walang diyang galang sa amo? Magsampal ka ng 10,000 beses. O kaya'y pupunitin ko ang bibig mo. Ako? Sinabi kong magsampal ka. Anak, ang tapang ng alipin mo. Ito ay pinigilan na. Noong araw, kung may sumuway sa akin, ngayon ay giniling na sila. Linte, anak, ganyan ka talaga. Diyos General, pwede bang magtanong bakit kayo? Hindi. Amo, ano ang gusto mong gawin sa kanila? Gobernador, handa na ang teleportasyon. Pupunta ka na ba ngayon? Siyempre, ipadala mo na ako. Oo. Bakit nagmamadali ang Hallmaster na pumunta sa Tianjin at Tianyuan? Bakit dadalhin ang Blood Sacrifice Array at hindi supilin ang bagong umusbong na Grandmaster? May kakaiba talaga. Sinaktan nila ang aking mga biyenan. Tinangka nila akong patayin. Gusto nilang saktan ang aking asawa at ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Ano sa palagay mo ang dapat gawin? Patayin sila. Dahil naiintindihan mo, ipaubaya ko na sayo. Ililigtas ko ang aking mga biyenan. Opo, amo. Chen Yuan. Kailangan mong iligtas ang aking mga magulang, di ba? Huwag kang mag-alala, sila ay aking mga biyenan, at ng aking hindi pa isinisilang na anak na mga lolo't lola sa ina. Tiyak na ililigtas ko sila. 3 segundo. Sabihin ang huling mga salita mo. Papuntahin ko kayong lahat. Diyos General, kami ay nasa panig mo. Tigil! Gobernador Zhang. Gobernador. Siya ang tatay ni Zhang Kun. Oo, siya iyon. Chen Yuan, anong gagawin natin? Ayos lang, nandito ako. Iligtas muna ang mga magulang mo. Tay, nanay, Anong ginagawa mo rito? kami ni Chen Yuan ay dumating para iligtas kayo. Kumusta ka? Ayos ba kayo? Bobo kang bata. Ayos lang kami. Ang gobernador ng lalawigan ng Nan. Siya, nandito rin siya. Bie, huwag kang mag-alala. Magiging ayos din. Nandito ako. Kahit nandito siya, hindi mahalaga. Ikaw, siya ba ang Chen Yuan na binanggit mo? Siya iyon. Ikaw ba ang kasalukuyang gobernador ng lalawigan ng Nan? Ako nga, kamahalan, banal na general. Bilang banal na general na nagbabantay sa lalawigan ng Nan, bakit mo sinasaktan ang iyong mga kasamahan? Sa edad na 30 na umabot sa kalahating hakbang na immortal ng lupa, hindi naman masama. Ngunit ikaw ay hindi karapat-dapat na magtanong sa akin. Anong sinabi mo? Nasa kalahating hakbang sa antas ng immortal na lupa siya. Oo, sa edad na ito, naabot ang antas na ito ay halos sapat lang para maging alipin ng alipin ko. Alipin ng alipin. Anak, ang taas ba ng pamantayan mo? Siyempre, ang aking mga alipin, kung hindi pa sila umabot sa immortal na lupa sa edad na ito, sila ay masisanti ko lahat. Sige, sige. Talagang mabuti kang anak ko. Hindi ko maintindihan. Sabi ko, hindi ka kwalipikadong magtanong sa akin. Ikaw? Sakto. Ikaw ang amo nila, di ba? Ininsulto nila ang aking amo. Responsable ka rin. Ngayon, ikaw, lumuhod at humingi ng tawad sa aking amo.
Panginoong Banal na General, ang aking ama ay ang gobernador ng lalawigan ng Timog. Siya, Panginoong Banal na General, bilang banal na general na nagbabantay sa ating lalawigan ng Timog, talaga bang tinatawag mo siyang amo? Tatawagin ko siya kahit anong gusto ko. Wala kang pakialam. Tatanungin kita sa huling pagkakataon. Luluhod ka ba o hindi? ang Panginoong Banal na General ay tiyak na nalinlang. Ang aming pagsisiyasat kay Chen Yuan, nasuri na namin lahat. Alam mo kung anong uri siya ng tao. Tama iyan, Panginoong Gobernador. Panginoong Banal na General ay tiyak na naengkanto ng kanyang demonyong sining. Hindi ko alam kung bakit ang Panginoong Banal na General ay kumikilos ng ganito. Ngunit, bilang gobernador ng lalawigan ng Timog, hindi kita hahayaan na magwala. Nako! Anak, ano ang kwintas na jade na iyan? Paano ito makakaapekto kay Huinijio? Iyan ang bato ng kaluluwang yelo. Noong umakyat ako dati, iniwan ko ito para sa kahalili ko. May 36 na piraso. Bawat isa ay tumutugma sa isa sa aking 36 na lingkod. Maaari nilang palakasin ang lakas ng aking 36 na lingkod. At maaari ring gamitin upang supilin sila. Itong maliit na hamak ay naglakas loob na ibigay ang napakahalagang bagay sa basurang iyon na nagngangalang Jiang. Jade ng kaluluwang yelo? Bawat paggamit ay nauubos ito. Ang utos ng templo, kapag pinipigilan ng isang malaking kaaway, saka ka lang, kwalipikadong gamitin ito. At ginamit mo ito laban sa akin? Hindi ba ako pumipigil ng isang paghihimagsik ngayon? Long Jiao, bilang general na tagapagtanggol ng templo, dapat mong protektahan ang lalawigan ng Timog at maging tapat sa templo. Ngunit ngayon ay ipinagkanulo mo ang templo at sumumpa ng katapatan sa isang demonyo. Buwisit, ang aking Panginoon ang nagtatag ng templo. Ang templo mismo ay itinayo niya. Paano iyon pagtataksil sa templo? Ang iyong mga aksyon ngayon ay tiyak na parurusahan ng templo. Panginoon ng templo, sa tingin ko tuluyan ka nang nawalan ng bait. Anak, si Huinijio, magiging okay ba siya ng ganito? May paraan ba para matulungan siya? Siya ay isang immortal sa lupa at pinalaki ko siya gamit ang lihim na pamamaraan ng kaharian ng bato, ginawa siyang immortal. Ang bato ng kaluluwang yelo ay makakaapekto lang sa kanya ng pinakamarami, hindi ito makakasama sa kanya. Sa pinakamasama, mawawalan siya ng malay at matutulog na may selyadong pagsasanay. Iselyo mo ang iyong pagsasanay at panoorin mo kung paano ko pipigilan ng demonyo para sa iyo. Mingdi Armor. Panginoong Gobernador, dinala mo pala ang Mingdi Armor. Patay na ang batang ito. Dala ang Mingdi Armor. Ang lakas ng gobernador ay direktang makakapasok sa Land Immortal Realm. Ito ang Mingdi Armor. Bis, ilabas mo si nanay, lolo at lola dito! Tumakas? Akala mo makakatakas ka. Anong nangyayari? Bakit hindi ako makagalaw? Pagtakda ng kapalaran. Yan ay teknik ng Land Immortal Realm. Ano? Hindi ba kalahati lang siya Land Immortal? Oo, pero ngayon pinalakas ng Mingdi Armor, nakapasok na siya sa Land Immortal Realm. Ano? Ang lakas ba talaga ng Mingdi Armor? Paano nangyari iyon? Siyempre, pumunta ako sa East Sinon, binatak ang 3 na adult divine dragons ng buhay, at ginawa silang battle robes para sa temple guards, 18 sa kabuuan. Niloloko mo ba ako? Siraan mo talaga ako. Land Immortal na siya ngayon, paano ko siya lalabanan? Sinuri ko ang background mo. Ilang araw ang nakaraan, ordinaryo ka lang na tao. Pero ngayon, nalampasan mo na ang Grandmaster Realm. Anong mga sikreto ang itinatago mo? Hindi kita hahayaan saktan ng aking amo. Selyado na ang iyong pagsasanay. Nagsasalita ka pa rin ng walang kwenta. Talagang nilamon ka na ng demonyo. Bitawan mo. Hindi ka hahayaan ni Long Jiao na saktan ng guro? Di ka ba bibitaw? Sige. Kung gayon, wag mo akong sisihin kung maging magaspang ako.
na guluhin ang aking Grey Loach ng ganito. Lalabas na ako sa pagpapakalayo. Lalabas ako at dudurugin siya. Huwag kang padalos-dalos. Kung pipilitin mong lumabas ngayon, tiyak na maaaktibo ang pagsubok ng langit. Kung gayon, lahat ng nandito ay mamamatay kasama natin. Pero, Nag-aalala si Grey Loach para sa atin. Basta makatakas tayo ng ligtas, magiging maayos siya. May paraan ka ba para makalusot sa lihim na kandado ng langit? Para makatakas tayo? mag-isip muna ako. Paano natin maiiwasang maakit ang pagsubok ng langit habang sinisira ang kandado? Paano natin ito sisira? Teka! Ano ang mali? Nakuha ko na. Hindi! Itong aura. Itong ang espada na pumapatay ng dragon. Nandito ang espada na pumapatay ng dragon. Anong espada na pumapatay ng dragon? Espada na pumapatay ng dragon. Gobernador, ito ba ang banal na lupain ng templo kung saan inilalagak ang espada na pumapatay ng dragon? Sai, kunin mo ang espada. Bilis! Ang tapang mo, anong ginagawa mo? Kaya mo talagang gamitin ang espadang pumapatay ng dragon? Sino ka ba talaga? Sinabi ko na sa iyo noon pa, ang Master ay ang Panginoon ng templo. Bakit hindi niya kayang gamitin ang espada? Ang Panginoon ng templo. 1,000 taon na ang nakaraan, siya ay umakyat sa immortalidad. Paano siya magiging ang Panginoon ng templo? Ikaw, nahangal. Paano ka naging gobernador ng katimugang lalawigan? Kaya pa ng Master na gamitin ang espadang pumapatay ng dragon. Kung hindi siya ang Panginoon ng templo, sino pa kaya? Anak, bakit hindi ko ito may angat na espadang pumapatay ng dragon? Dumating ito dahil sa akin. Dala mo ang aking aura. Kaya mo itong hawakan. Pero hindi mo pa ito kayang kontrolin. Sige, kausapin mo ito ng mabilis. Hayaan mo akong mag-isip ng paraan. May tiyak na kakaiba dito. Kung ang talunan na ito ay talagang Panginoon ng templo, noon, paano siya nagmamaneho ng truck? Tama ang gobernador. Kung siya ang tunay na Panginoon ng templo, maaari siyang direktang tumama at durugin tayo. Bakit pa siya magpapakahirap? Oo nga, kahit hindi tumama, isang salita mula sa kanya ay kayang ayusin ang lahat. Sa loob ng 1,000 taon, ang espadang pumapatay ng dragon ay inilagak sa lupang ninuno ng ating templo, tumatanggap ng walang bilang na mga handog. Paano ito lilitaw dito ng walang dahilan? At Ang espadang pumapatay ng dragon ay ang artifact na nakatali sa buhay ng Master. Natural, naramdaman nito ang presensya ng Master at dumating upang hanapin siya. sa tingin mo maniniwala ako diyan? Maling pag-angkin na siya ang Panginoon ng templo, paggawa ng peking espadang pumapatay ng dragon. Ngayon, sa ngalan ng templo, isakatuparan ko ang katarungan. Tigil! Guro ng Bulwagan. Gobernador Jiang Mingqiu ng Katimugang Lalawigan, nagbibigay galang sa guro ng Bulwagan. Ano? Guro ng bulwagan. Maaring ito ay siya ay ang isa mula sa kasalukuyang banal na palasyo? Ang isa mula sa banal na palasyo? Paano iyon posible? Anak, isang mas makapangyarihang guro ng banal na palasyo ay dumating na. Nakaisip ka na ba ng plano? Oo, dahil meron tayong espada na pumapatay ng dragon, subukan nating makipagsapalaran. Bibigyan kita ng isang hibla ng aking kakanyahan, sapat para kilalanin ka ng espada na pumapatay ng dragon bilang Panginoon nito. Kahit na makita tayo ng makalangit na dao dito, kasama ang espada na pumapatay ng dragon, magkakaroon tayo ng kapangyarihan upang makaligtas sa pagsubok. Bukod pa rito, sa dami ng mga eksperto rito, kahit na magkaroon ng kidlat na pagsubok, magkakaroon tayo ng iba upang ibahagi ang pasanin. Bata, wala kang awa. Sige, magsimula na tayo. Hindi maaari. Imposible. Wala kang bakas ng aura ng patriarka. Kaya paano mo magagamit ang espada na pumapatay ng dragon? Ito ba talaga ang espada na pumapatay ng dragon?
Hindi tama iyon. Kahit na ito ang tunay na espada na pumapatay ng dragon, Hindi ito nangangahulugang siya ay tunay na guro ng palasyo. Matalas ang iyong paningin, guro ng bulwagan. Nasuri ko na ang background ng lalaking ito. Siya ay dati ay isang ordinaryong driver ng truck. Kamakailan lamang bigla siyang nagkaroon ng kanyang kasalukuyang antas ng paglinang. Malaki ang hinala ko. Siya ay inalihan ng isang masamang espiritu, sinusubukang nakawin ang banal na kayamanan ng palasyo at ibagsak ang pamamahala ng palasyo. Puro kakalokohan. Siya ang aking guro, ang nagtatag ng templo noong una, ang unang guro ng templo. Ikaw ang kasalukuyang guro ng templo. Lumitaw na ang espadang pangpatay dragon. Ano ang ibig sabihin niyon? Alam mo ito, nang higit kanino man. Sinabi na ng guro, wala siyang anumang bakas ng aura ng tagapagtatag. Sinusubukan mo bang sabihin na mali ang guro? Ikaw. tama na. Lahat kayo, tumahimik. Tinanong ko kayo, paano ba talaga mo nahawakan ang espadang pangpatay dragon? Sagutin mo ako. Bakit? Bilisan mo, anak. Hindi na ako makakatagal. Sige, darating na si tatay. Ito ang aparisyon ng tagapagtatag. Ito ay ang robeng pangpatay dragon. Ngayon? May mga tanong ka pa ba? Ang ika-312 na guro ng templo, Longyang, ay nagbibigay pugay sa tagapagtatag. Minkang ang tagapagbantay at Diyos ng digmaan ng templo. Minyue. Aobing. Auswan ay nagbibigay pugay sa tagapagtatag. Anak? Ako ay nagbago na. Sa tingin ko, ito ang balabal na pumapatay ng dragon. Ang aking balabal na pandigma noong mga panahong iyon sumama sa akin sa hindi mabilang na laban. Isuot mo, hindi ko sasabihing ikaw ay walang talo sa mundo, pero sa pangkalahatan, walang makakasakit sa iyo. Ganoon kalakas? Ikaw, talagang ikaw ay ang pubunong templo. Ito, paano ito nangyari? Talagang imposible ito. Ikaw na bulag na tanga. Sinabi ko na sa'yo ng paulit-ulit. Sinabi ko sa'yo na siya ang aking amo. Hindi ka lang naniwala, kundi pa ulit-ulit mong hiniya ang aking amo. Ako? Ano? Hayaan lang sabihin ko sa'yo. Ngayon, nasa gulo ka. Malaking gulo. Amo, huwag mo siyang pakawalan. Huwag mag-alala. Siya ngayon, hindi makakatakas. At siya? Bilang kasalukuyang Panginoon ng templo, ang pagpili ng gayong bagay upang maging gobernador ng katimugang lalawigan, siya rin ay dapat managot. Dakilang guro, hindi ito sinasadya. Pagkakamali? Alam mo ba, ibinigay niya ang estela ng tagapagtanggol na banal na general bilang personal na regalo sa kanyang anak. At ginamit niya ang bato ng espiritu ng yelo nang walang pahintulot. At tinatawag mo itong pagkakamali? Ano? Ginamit mo ang bato ng espiritu ng yelo? Ako ay, akala ko si Dragon Jiao ay napaakit ng masamang demonyo, kaya Lumuhod. ako. Templo. Panginoon ng templo. Panginoon, hayaan ninyo akong magpaliwanag. Sinabi ko sa iyo na lumuhod. Gobernador. Yumuko at humingi ng tawad sa dakilang ninuno. Ano? Sinasabi ko sa iyo ngayon, yumuko at humingi ng tawad sa dakilang ninuno. Ako. Pasensya na, dakilang ninuno. Parang ayaw pa rin. Hindi siya basta-basta makakawala. Huwag kang mag-alala. Hindi ko siya pakakawalan. Siya at ang kanyang anak ay balak nilang lipulin ang buong pamilya ko. Isang simpleng paumanhin. At sa tingin mo pakakawalan kita. Ano ang gusto mo?
Buntis mo nang patayin ang mga magulang ng asawa ko. Pinilit mo ang asawa ko na ipalaglag ang bata at pakasalan ka. Sige. Mapapatawad kita. Halika. Kitilin mo ang iyong sariling buhay. Ano ang sinabi mo? Sinabi ko. Kitilin mo ang iyong sariling buhay. Tama, papakamatayin siya. Isang gobernador ng isang probinsya sa Timog, inaabuso ang kanyang kapangyarihan. Hindi marunong mag-iba ng tama at mali. Gustong lipulin ang isang buong pamilya. Sanay na siya mang-api ng tao. Kung ngayon ang dakilang ninuno ay isa lang walang kapangyarihang tao, pinatay na siya nito. Punong Hall, sumunod ako sa iyo ng mahigit 30 taon. Nakagawa ako ng malaking kontribusyon sa templo. Ikaw ang may kasalanan nito. Ano ang pinagtatawanan mo? Tumatawa ako sa sarili ko, Jiang Mingqiu, na itinago ko ng matagal. At sa huli, nauuwi sa isang napakaliit na bagay na makipag-away sa inyong lahat. Anong ibig mong sabihin? Jiang? Governor Jiang? Ikaw? Bakit? Tinatanong mo akong bakit? Alamat, kung hindi dahil sa inyong pamilyang Jiang, pinipilit ang inyong mga babaeng Jiang na pakasalan ng aking anak. Para makipag-alyansa sa aming pamilyang Zhang, ang aming pamilyang Zhang, paano namin nagawang inisin ang ninuno? Ngayong nakatakda ng mawasak ang pamilyang Zhang, sisiguraduhin kong ikaw ang unang ihain. Jiang Mingqiu, anong tapang mo? Naglakas loob kang gumawa ng karahasan sa harap mismo ng aking mga mata? Hallmaster, iniutos mo na sa akin na kitilin ang sarili kong buhay. Ano pa ba ang dapat kong katakutan? Ang sining ng demonyong lumalamon sa langit. Talagang ginagawa mo ang isang masamang sining? Masamang sining man o hindi, ang anumang nagpapalakas sa akin ay banal na sining. Apat na Diyos ng digmaan? Sakmalin siya! Oo, Ginoo. Ano pang hinihintay ninyo? Pinalaki kita sa lahat ng mga taong ito. Ngayon ay oras na para bayaran mo ako. Opo, Ginoo. Junior Uncle. Sa aking dugo, tinatawag ko ang demonyo. Bato ng Blood Chi, gusot ng karma. Punong Hall, hindi tayo makalapit sa kanya. Ito ay mula sa Heavenly Demon Sect, ang lihim na sining ng pagsasakripisyo sa langit. Kapag na-activate, kahit bumaba ang mga immortal, hindi nila ito mapipigilan. Zhang Mingqiu, ikaw pala ay kasapi ng Heavenly Demon Sect. Balak ko sanang maghintay hanggang maging ang 7th Elder, pumasok sa ancestral grounds ng templo, at saka ihayag ang aking pagkatao. Ngunit, hindi inaasahan, sa isang twist ng tadhana, pinilit mo akong ilantad ang aking tunay na pagkatao, ngunit hindi mahalaga. Kapag kumpleto na ang lihim na sining ng pagsasakripisyo sa langit, magiging walang talo ako sa mortal na mundo. Hindi ako mapipigilan ng inyong templo. Junior Uncle, ang aming magagawa, nagawa na namin. Dapat mong ipaghiganti ang aming master. Hindi. Hindi pa tapos. Hayop, lahat sila ay mga tauhan mo. Paano ka naging ganito walang awa? Walang awa. Kung walang desisyon, paano makakamit ang anuman? Ang buhay na puwersa ng napakaraming nilalang. Ang mga halimaw na ito, ilang tao na ang pinatay nila? Ang kanyang aura ay tumataas. Dapat ba tayong sumalakay ngayon? Pigilan siya. Napakaraming galit na espiritu dito. Kung makagambala tayo, napakaraming kaluluwa ay magkakalat at masisira. Ang karmikong backlash ay hindi maiisip. Bukod dito, hindi ka pa makakilos. Hindi makakilos. Bakit? Dahil ang pag-aktibo ng Dragon Slaying Robe ay nangangailangan ng Dragon Slaying Sword na i-activate ng sabay. Kailangan nito ang aking aura upang tumulong. Nung huling pagkakataon, hindi tayo na-detect ng Heavenly Daw. Iyon ay isang swerte na. Kung gagamit tayo ng lakas muli, tiyak na mahuhuli tayo. Hindi mo ba sinabi maraming tao dito? Kahit tumama ang parusa ng langit, hindi tayo mamamatay. Tatay,
Maaari ba nating iwasan ang sitwasyong iyon? Mas mabuti nang iwasan. Una, tingnan natin kung paano ang Hallmaster ng templong ito itong haharapin. Sige. Ito ay ang hiyaw ng hindi mabilang na kaluluwa. Jiang Mingqiu, para sa pakanan na ito, ilang tao na ang pinatay mo? Ilang. Alam ko lang na simula nang sumali ako sa hall, nitong 30 taon, patuloy akong pumapatay. Ikaw? Ako, Longyang, ay nabigo sa tiwala ng mga tao. Punong Hall. Ako, Longyang, ay sumusumpa dito ngayong araw. Kahit ano pa kailangan kong bayaran, gagawin kitang mawala ang kaluluwa at katawan. Panginoon, masyadong malakas ang kapangyarihan ng karma. Hindi tayo pwedeng kumilos ngayon. Oo, Panginoon, kung kikilos tayo ngayon, ang balik na epekto ay makakasama ng malaki sa'yo. Pinsala? Kumpara sa di mabilang na mga kaluluwang namatay, ano ang kaunting pinsala? Tigil! Talagang hinarang mo ang aking buong lakas na atake? Panginoon, ako ngayon ay nasa antas ng immortal sa lupa din. Parehong antas sa iyo. Bakit hindi kita mapigilan? Hindi pa banggitin na mayroon ako ng kapangyarihan ng dugong enerhiya ng napakaraming kaluluwa. Hindi mo ako mapapatay. Sa panahon ng ritual ng sakripisyo sa langit, Anuman na atake ay magdudulot ng karmang balik. Kahit bumaba ang isang Diyos, wala silang magagawa. Longyang, tumigil ka na. Hindi. Kung hindi ko siya papatayin ngayon, kapag nilamon niya, lahat ng dugong enerhiya tapos na. Longyang? Hanggat hindi mo napapatay sa isang hampas, maaari kong gamitin ang dugong enerhiya ng napakaraming kaluluwa upang patuloy na gumaling at magdurusa ka. Sa karmang balik, halika, patuloy mong atakehin. Mas mabuti pa na patayin mo ako. Kung hindi, pagkatapos kong lamunin ang dugong enerhiya na ito, malalampasan ko ang antas ng immortal sa lupa at papasok sa antas ng mortal-immortal. Sa panahong iyon, wala sa inyo ang makakapigil sa akin. Anak, ang sakripisyong lihim na pamamaraan na ito, ganoon ba kalakas? Ito ay isang maalamat na bawal na sining. 30 taon siyang naghahanda ng palihim. Ngayon ay nabuo na, ngunit ang pamamaraang ito ay sumisira sa banal na kabutihan. Kapag dumaan siya sa makalangit na pagsubok, tiyak na makikilala ng makalangit na daan at bababa ang isang kidlat na pandaigdig. Dati niyang itinago ang kanyang pagkatao, sinusubukang pumasok ng palihim sa banal na lupa. Tiyak na gusto niyang gamitin ang banal na lupa upang maiwasan ang parusa ng langit. Lintek, napakalalim ng tago ng matandang iyon. Kaya ba ito ni Longyang? Kung siya ay sumisipsip ng lahat ng enerhiya ng dugo, sa pamamagitan lamang ng mortal na paraan, malamang hindi ito malulutas. Iyan ang pinakakinababahala ko. Sinabi ko sa iyo, sa kapangyarihan ng 10,000 espiritong dugo, makakabawi ako ng mabilis. Hindi mo ako mapapatay. Sa halip, ikaw ay papatayin ng karma backlash. Mukhang kailangan kong kumilos ng personal. Kikilos ka. Hindi ba siya makikilala ng makalangit na daan at tatamaan ng pandaigdig na kidlat? Hayaan siyang tamaan ng makalangit na kidlat. Kung mapatay siya, mabuti. Kung ang kidlat ay makakapatay sa kanya, iyon ay magiging mahusay. Ngunit paano kung hindi siya mapatay ng isang beses? Kung gayon, ang isang demonyong manggagawa tulad niya ay tiyak na gagawin ang lahat at uubusin ang lakas ng buhay ng hindi mabilang na nilalang upang punan ang kanyang sarili. Isang tumatawid na pagsubok na pulang alabok na immortal na umaatake sa mga mortal ay maaaring sa isang iglap puksain ang isang buong lungsod. Sino ang nakakaalam kung ilan inosenteng tao ang mamamatay sa kanyang kamay? Ngunit, kung ikaw ay kikilos, ang makalangit na kidlat ay makikilala ka rin. Tatay, hindi ako makikilala nito. Ikaw ang makikilala. Ngunit huwag mag-alala. Gagawin ko ang aking makakaya upang protektahan ang iyong buhay. Ano? Ano ang sinabi mo? Makikilala ako? Tama yan. Ako ay ganap nagigising at ililipat ang lahat ng aking kapangyarihan sa iyo. Itutulak ka upang maging isang pulang alabok na immortal. Kapag dumating ang pagsubok, lahat ay makikilala sa iyo. Ikaw na maliit, niloloko mo ako. Ito ang pinakamahusay solusyon. Hindi pa siya naging isang immortal, kaya ang pagpatay sa kanya ay hindi ko konsumo ng masyadong maraming kapangyarihan. Kung maghihintay tayo hanggang siya ay maging isang immortal, at ako ay gigising noon, hindi lamang natin kailangan harapin ang makalangit na pagsubok, kundi pati siya. Kung may magkamali, magiging magulo iyon. Hindi lamang lahat ng tao dito mamamatay, kundi pati marami pang inosenteng tao ang madadamay. Pag-isipan ko.
Ito na. Sa wakas, narito na. Hanggat malampasan ko ang pagsubok na ito, ako, si Zhang Mingqiu, ay aayat sa immortalidad. Nananaginip ka. Marami kang pinatay. Ang pagsubok ng pag-akyat ay darating at tiyak na magdudulot ng pagkawasak ng langit. Hindi ka makakaligtas. Kung makakaligtas ako o hindi, ay hindi mo desisyon. Patriarka. Tingnan mo. Maari kong punuin ang aking enerhiya anumang oras. Hindi sapat ang mga iyan. Mayroon pa ang buong Haicheng. Hindi sapat ang buong Haicheng. Mayroon pa ang buong lalawigan ng Nan. Ang buong mundo. Ikaw, pangahas ka? Bakit hindi ako mangahas? Hanggat maaari akong maging immortal, lahat ay sulit. Dito ako. Hindi ka magtatagumpay. Dito ka, hindi ba't lagi kang nandito? Subalit hindi mo pa rin ako mapatay. Dahil gusto mong wasakin ang mundo at lumikha ng madilim na kaguluhan, kung gayon nakatakda na hindi ka mabubuhay. Ano ito? Napakalakas na aura ng espada. Lampas na ito sa limitasyon ng mortal. Ito ay ang dakilang banata na espada. Ang kanyang banal na kakayahan bilang punong bulwagan, pinili niya talaga ang dakilang panata na espada. Lahat, protektahan ninyo ako. Tatawagin ko ang dakilang panata na espada. Punong bulwagan. Ikaw? Ang iyong banal na kakayahan bilang punong bulwagan ay pinili mo talaga ang dakilang panata na espada. Anak? Ano ang dakilang panata na espada? Noong ako ay nagtatag ng banal na templo, hinadlangan ko mula sa landas ng langit ang isa sa mga pinakamataas na lihim na sining. Sa halaga ng aking sariling kaluluwa, nanghiram ako ng espada mula sa landas ng langit. Sa halaga ng kaluluwa. Kaya't nanganganib ang kanyang buhay, hindi ba? Hindi lang naman ito panganib sa buhay, ang kamatayan ng buhay at ang pagpapatuloy ng kaluluwa. Ngunit ang dakilang panata na espada ay sumobra sa kaluluwa, parang nanghihiram mula sa langit. Kaya't ang kapangyarihan ng teknik na ito kapag ginamit ay walang hangganan. Ngunit pagkatapos gamitin, ang kaluluwa ay babalik sa daan ng langit. Ito ay ibang anyo ng ganap na pagkapuksa. Panginoon ng Bulwagan, hindi mo magagawa kung gagamitin mo ang dakilang panata na espada. Ikaw ay mapupuksa. Oo, guro, huwag gamitin ang dakilang panata na espada. Longyang, bilang kasalukuyang Panginoon ng banal na bulwagan, talagang hindi mo ito dapat gawin. Dahil ako ang Panginoon ng banal na bulwagan, kailangan kong gawin ito. Bilang Panginoon ng banal na bulwagan, ang pagpapabaya sa demonyong ito na manatili sa mundo, na pumatay ng napakaraming inosenteng buhay, at nagdulot pa ng madilim na kaguluhan, hindi ko kailanman papayagan ang gayong kaguluhan na umiral sa panahong ito. Ang iyong disipulo, Longyang, ay may paggalang na ginagamit ang dakilang panata na espada. Ikaw, kung gagamitin mo ang dakilang panata na espada, manalo o matalo, ikaw ay mapupuksa. E ano ngayon? Ikaw, teka, hindi ko nasisimula ng madilim na kaguluhan. Hindi ko na kailanman aanihin ang esensya ng buhay ng lahat. Huwag gamitin ang dakilang panata na espada. Huli na. Teka. Patayin siya. Hindi kailangang umabot sa paggamit ng dakilang panata na espada. Duro, may solusyon ka ba? Wah. Anak, ganap na pagbabalik. Kung kaya mong makalampas sa kidlat na pagsubok ng buhay, aalagaan kita sa iyong pagtanda. Umalis ka dito. Huwag kang magsalita ng ganyan. Tiyak na makakaligtas ako. Ang aura na ito ay ang batas ng immortal na Dao. Ang batas ng immortal na Dao. Guro. Zhang Mingqiu. Kaya ito ang iyong ginugol ng 30 taon sa pananakit ng mga inosente upang makamit ang kaharian na lagi mong ninanais. Tama ba? Ikaw? Hayaan kang, bago ka mamatay, makita ang kaharian na iyong pinangarap. Huwag mo akong pasalamatan. Ako, ang aking sugat.
Hindi gagaling. Isang saksak ng espada na puno ng immortal na batas. Sa iyong mahinang lakas. Sa tingin mo kaya mong ayusin ito? Isang paghampas ng espada. Ito ba ang tunay na kapangyarihan ng patriarka? Isang hampas, isang patay? Guro, ang galing mo. Mabuhay ang patriarka! Huwag masyadong matuwa agad. Darating ang malaki. Malaki? Immortal Tribulation. Hindi iyon. Ito ay Thunder Tribulation. Mas malakas kaysa sa Immortal Tribulation. Ang bigat ng presyon. Hindi pa ito tumatama, pero naaapektuhan na ang langit at lupa. Anong antas ng Thunder Tribulation ito? Nakatutok ito kay Guro. Patriarka, ito ba ang halaga ng iyong interbensyon? Longyang, dalhin mo ang aking asawa at ang aking mga biyenan. Umalis na kayo ngayon. Chen Yuan, ano ang gagawin mo? Haharapin ko ang tribulation. Patriarka, Umalis ka na rito ngayon. Sinusubukan mo ba akong pigilan? Patriarka, Longyang, susundin ko ang utos mo. Guro, sana walang mangyaring masama. Chen Yuan, Ayos lang. Magiging maayos, pangako. tatay. Sigurado ka bang ayos lang? 5 araw pa lang akong buntis at manganganak na ako. Ang kakaiba nito. Sinabi ni Chen Yuan, normal lang. Kaya, huwag kang mag-alala. Oo, sinabi ni Chen Yuan normal lang iyon. Dahil ang dinadala mo ay hindi ordinaryong fetus. Ito ay isang banal na fetus. Nasaan si Chen Yuan? Bakit hindi pa siya bumalik? Pumunta ang master para bumili ng mga laruan at mga gamit pang sanggol. Bumibili siya ng mga laruan ngayon. Hindi pa nga ako nanganganak. Kahit na manganganak na ako, hindi pa makakapaglaro ang sanggol hanggang 6 na buwan, di ba? Sinabi ng master ang batang ito ay isang banal na fetus. Iba ito. Sui, bumalik na ako. Chen Yuan, lahat ng mga laruang binili mo sigurado ka bang bagong panganak na sanggol ay makakapaglaro sa mga ito? Huwag kang mag-alala. Makakapaglaro siya. Tama? Ikaw ang pinakamahusay! Ikaw talaga ang tatay ko! Sige, tama na ang usapan. Kailan ka lalabas sa tiyan ng nanay mo? Malapit na. Hinuhubog ko ang aking mukha. Ginagawa itong maganda. Ikaw, isang banal na Panginoon. Kailangan mo pa bang hubugin ang sarili mong mukha? Siyempre, pagkapanganak ko, ang aking alaala ay tatatakan hanggang ako ay mag-18. Sa panahong ito, magiging gaya ako ng isang normal na tao. Kaya siyempre gusto kong maging maganda. Sige. Kapag isinilang ka na, makipagtulungan ka ng kaunti, okay? Huwag mong pahirapan ang nanay mo. Huwag kang mag-alala, tatay. Titiyakin ko na si nanay ay komportable sa panganganak sa akin. Okay. Ako'y malapit ng manganak. Nanganganak na ako. Doktor. Siya ay nasa labor na.